Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 615 hanggang 21. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gayunpaman, sa sandaling ito, tumigil ka. Isang malamig at mabangis na sigaw ang biglang tumunog, at naging sanhi ito upang tumigas ang anyo ni Elder Hu at tumigil sa lugar. Dahan daw ang lumingon si Elder Hu, at nakita niya ang kalapit na binata na nakadamit ng violet na nakatingin sa kanya ng may kalmadong ekspresyon. Kanina, mismong itong binata na nakadamit ng violet ang sumigaw sa kanya na huminto. Lumubog ang mukha ni Elder Hu. Isang bata lamang sa ikatlong antas ng Void Initiation Stage ang nangahas na maging mapangahas din sa harap niya. Ngunit nang maalala niya ang nakakatakot na lakas ng dalaga sa tabi ng binata, pinaghirapan niyang sugpuin ang apoy ng galit sa kanyang puso at nagtanong sa malalim na boses. May kailangan ka ba? Walang pakialam na tumingin si Alvin kay Elder Hu. Sa kasabihan, may utos ang lahat. Hanggang ngayon, ako at si Nympha ay nakarating na dito bago ka. Ngayon, hindi pa tayo nakakapili, pero gusto mo na bang pumili? Huminga ng malalim si Elder Hu nang marinig niya ito. Kung ganoon, kayo muna ang pumili. Nang maisip niya kung gaano kakilakilabot ang dalagitang nakadamit na dilaw, gaano man kagustuhan ni Elder Hu na patayin ang binata na nakadamit ng violet na nauna sa kanya, gaano man niya kasuklam ang binata sa paghiram ng kapangyarihan ng iba para itapon ang kanyang timbang, walang magawa si Elder Hu dahil sa sitwasyong kinalalagyan niya. Nympha. Tumingin si Alvin kay Nympha. Kuya Alvin, pumasok ka muna. Para maiwasan ang matandang kambing na ito sa paglalaro. Nang kausapin ni Nympha si Alvin, ang kanyang mukha ay namulaklak sa isang ngiti, samantalang, nang hindi niya sinasadyang tumingin kay Elder Hu, ang ngiti sa kanyang mukha ay nawala at napalitan ng isang layer ng yelo na naging dahilan upang hindi mapigilan ni Elder Hu na kiligin. Sige. Tumango si Alvin bago nag-flash out para direktang pumasok sa inscription formation na naglalaman ng huling wind concept fragment. Mayroon lamang 2 wind concept fragment. Ang isa ay nakuha ng maliliit na itim na sawa, at ito ay isang ikatlong antas ng concept fragment. I wonder kung anong level itong wind concept fragment. Bahagyang anabangan ito ni Alvin. Habang nakatayo siya sa maliit na platapormang bato sa gilid ng hagdanan, dahan-daang iniunat ni Alvin ang kanyang kamay upang lumipat patungo sa kahon sa maliit na platapormang bato. Pagkatapos niyang buksan ang kahon, isang azure color na fragment ang tahimik na nakahiga sa loob, samantalang, ang nababagabag na ekspresyon ni Alvin ay ganap na naglaho sa sandaling ito, at napalitan ito ng masayang sorpresa. Ikalimang antas ng Advanced Wind Concept Fragment. Kahit na ang Wind Concept Fragment na pinili niya ay mas mababa sa Lightning Concept Fragment na pinili ng Little Gold, ito ay mas mahusay kaysa sa Wind Concept Fragment na pinili ng maliit na itim na sawa. Huminga ng malalim si Alvin at inalis ang Wind Concept Fragment ng may bahagyang pananabik. Sa di kalayuan, nagliwanag ang tingin ni Nympha nang makita niya ang concept fragment sa kamay ni Alvin, at nagmamadali siyang binati si Alvin. Binabati kita, Kuya Alvin. Bahagyang ngumiti si Alvin bilang tugon, at pagkatapos ay iniligpit niya ang concept fragment sa kanyang spatial ring. Nympha, mauna na ako. Inabisuhan ni Alvin si Nympha bago magpatuloy sa pagbaba ng hagdan at tumungo sa ikatlo at huling antas ng Sword Monarch's Treasure. Hindi siya nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Nympha. Hindi pa banggitin ang mga pagsubok sa ikatlong antas ay itinakda batay sa paglilinang ng bawat kalahok, ang kakilakilabot na lakas ni Nympha ay hindi isang bagay na maaaring ihambing ng kahit sino. Bumaba si Alvin sa hagdan, at isang madilim na bahagi ng ambon ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi pa siya tuluyang nakakadaan sa ambon nang maramdaman niya ang nakakapasong aura na sumalubong sa kanyang mukha. Hindi naman ang inscription formation na iyon ang nagpapaputok ng apoy, di ba? Hulaan ni Alvin sa kanyang puso. Pagkatapos lamang niyang tuluyang makaalis sa ambon ay napagtanto ni Alvin na mali ang kanyang hula. Sa kasalukuyan, kahit na ito ay katulad ng isang maluwang na yungib na lumitaw sa harap niya, maraming lava ang dumadaloy sa yungib na ito. Ang lugar na ito ay tila nasa loob ng isang bulkan, at nagbigay ito ng mapang-ipong pakiramdam. Siyempre,
sa kasalukuyang pagtatanim ni Alvin, lubos siyang hindi natatakot sa lava sa kanyang harapan. Bumaba ang kanyang tingin sa 3 talampakang haba ng talim na nakapasok sa paligid ng lava. Ang 3 talampakang haba ng talim na ito ay may iba't ibang hugis, at sila ay nakakalat sa paligid ng yungib. Kung titingnan sa malayo, ang lugar na ito ay parang sword tomb. Ang sword tomb ay ang lugar kung saan inilibing ang mga espada. Ang mga espadang ito. Ang espiritual na lakas ni Alvin ay tumangay at siniyasat ang mga espadang ito sa kanyang harapan sa unang posibleng sandali, at dahan-daang lumaki ang isang gulat na ekspresyon sa kanyang kalmadong mukha. Lahat sila ay grade 3 spirit sword pataas, at walang kulang sa grade 2 spirit swords. Lumakas ang emosyon ni Alvin. Ang 3 talampakang haba ng talim na nakakalat sa lahat ay nagulat sa kanya. Bagamat maaari na siyang ituring na isang grade 3 na weapons craftsman na ngayon at nagawang pinuhin ang isang grade 3 spirit sword, ang mga materyales para pinuhin ang grade 3 spirit sword ay hindi madaling mahanap. Kahit na ang mga materyales para sa isang grade 3 spirit weapon cauldron na gumamit ng mas simpleng materyales ay hindi pa niya nakakalap. Walang kamalay-malay, si Alvin ay nagpatuloy sa paglalakad ng mas malalim. Kakalakad pa lang niya ng ilang hakbang nang ang espiritual na lakas ni Alvin na nakabantay ay nakaramdam ng mga alon ng banayad na pagbabago sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang ganitong uri ng pagbabago-bago ay hindi pamilyar sa kanya. Pagbuo ng inscription. Naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin. Alam niyang nag-activate siya ng inscription formation, samantalang ngayon, ang kailangan niyang gawin ay harapin ang lahat ng pagsubok na dinala sa kanya ng inscription formation na ito. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, hindi naramdaman ni Alvin na may mali. Anong nangyayari? Nakakasigurado ako na ang pagbabago-bago noon ay talagang isang inscription formation na walang duda. Bahagyang natarante si Alvin. Nabulok na kaya ang inscription ng inscription pagkatapos ng mga karanasan sa napakaraming taon. Nang si Alvin ay bahagyang nataranta. Mapalad na junior. Ito ang lugar na ito ang 3 antas ng inheritance tomb na naiwan ko. Makatitiyak ako na ang iyong cultivation ay nasa 3 antas ng void prying stage kaya ang mga sumusunod na pagsubok ay aayon sa 3 antas ng void initiation stage. Isang biglaang boses ang tila lumipad mula sa buong paligid at pumasok sa mga tainga ni Alvin. Siya yun. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Alvin. Naunawaan niya na ang boses na ito ay eksaktong katulad ng boses na narinig niya mula sa voice transmission Jade Sleep sa una at 2 antas. Ito ay ang parehong tao. Martial Monarch. Naunawaan ni Alvin na ito ang tinig na iniwan ng Sword Monarch na iyon. Ang inscription formation na ito ay dapat mabuo mula sa isang voice transmission inscription at iba't ibang uri ng inscription, at nagagawa nitong makita ang cultivation ng iba. Sa lalong madaling panahon, nahulaan ni Alvin ang mga gamit ng inscription formation na na-activate kanina. Ito ay walang iba kundi ang tuklasin ang kanyang cultivation at paalalahanan siya sa pamamagitan ng voice transmission inscription. Kahit na ang ganitong uri ng inscription ay karaniwan, ngunit ito ay hindi isang bagay na maaaring iset up ng sinuman. Ito ay nangangailangan man lamang ng espiritual na lakas sa Martial Monarch stage o higit pa. Taglay ni Alvin ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, kaya alam niya ang mga detalye ng iba't ibang inscription formation. Ang boses ng Sword Monarch ay hindi tumigil at nagpatuloy. May kabuuang 6 na pagsubok sa 3 antas ng aking manang libingan. 3 sa mga ito ang sumusubok sa karunungan at hindi naglalaman ng kahit katiting na panganib. Ang 3 iba pang pagsubok sa lakas, at ang kaunting kapabayaan ay maaaring maging sanhi ng direktang pagkamatay mo. Kapag nakarating ka na sa 3 antas ng inheritance tomb, wala nang paraan para umatras. Maliban kung dadaan ka sa 3 pagsubok ng lakas na ito, kung hindi, hindi lalabas ang landas na patungo sa exit. Ang boses ay patuloy na lumalabas at nagdulot kay Alvin na makaramdam ng higit na panggigipit. Hindi ito lilito. Hindi ba ibig sabihin nito na kung ang isang tao ay hindi makalampas sa 3 pagsubok ng lakas, ang taong iyon ay tuluyang may iwan dito? Sa gitna ng 6 na pagsubok, 1, 3, at 5 na pagsubok ng karunungan. At 2, 4, at 6 na pagsubok sa lakas.
Ang taong unang makakalampas sa lahat ng pagsubok ay makakamit ang aking mana. Muling tumunog ang boses, at naging dahilan upang hindi mapigilan ang mga mata ni Alvin na sumikat. Mana. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin na bumibilis ang kanyang paghinga. Hindi niya akalain na ang Sword Monarch's treasure na ito ay talagang itinatag ng Martial Monarch na iyon para sa kapakanan ng kanyang sariling mana. Noong una ay inakala niya na ito ay isang maliit na laro na nilikha ng isang Martial Monarch at walang mahalagang kayamanan sa loob nito. Ngunit hindi ito tila na siya ay nagkakamali, lubos na nagkakamali. Teka. Biglang, tila may naisip si Alvin. Ang Martial Monarch na iyon ay palaging nagsasabi na ang lugar na ito ay ang kanyang manang libingan. Manang libingan, iyon ba ay isang lugar na naglalaman ng mga bagay na naiwan ng isang namatay na tao? Hindi kaya ang manang libingang ito ay naiwan ng Martial Monarch na iyon bago siya namatay? Nang mag-isip siya hanggang dito, bumilis ang tibok ng puso ni Alvin, at ang kanyang dibdib ay tumaas at bumagsak na parang babulusin at hindi na makahinga ng mahabang panahon. Mga bagay na naiwan ng isang Martial Monarch bago mamatay, magiging ordinaryo ba ito? Marahil, lahat ng pag-aari ng Martial Monarch ay narito. Ngunit, bagaman marami ang mga gantimpala ng ikatlong antas, nahahati ito sa 10 bahagi. Kung gusto kong makuha ang pinakamahusay na mga gantimpala, dapat ako ang unang makapasa sa 6 na magagandang pagsubok na itinakda ng Martial Monarch na iyon. Nang mag-isip siya hanggang dito, kuminahon ang kalooban ni Alvin. Alam niya na ang lahat pagkatapos nito ay mangangailangan sa kanya na dumaan dito ng mag-isa. Ngayon, nag-iisa na lang siya. Ngunit, ayon sa mga salitang iniwan ng Martial Monarch, ang mga pagsubok sa ikatlong antas na ito ay itinakda ayon sa aking paglilinang. Ipinapalagay ko na bukod sa 3 pagsubok ng karunungan, maaari kong harapin ang iba pang 3 pagsubok ng lakas. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Ngayon, simulan ang unang pagsubok. Alam ni Alvin na ang bawat sandali at segundo ngayon ay napakahalaga, at kailangan niyang malagpasan ang lahat ng pagsubok sa pinakamaikling panahon na posible. Sa ganitong paraan lamang niya makukuha ang mana ng Martial Monarch na iyon. Magiging simple ba ang pamana na naiwan ng isang Martial Monarch? Hindi yun inisip ni Alvin. Baka, dito namatay ang Martial Monarch na yan. Kung ganito, baka may profundity fragment sa bungo niya. Nang mag-isip siya hanggang dito, muling lumundag ang damdamin ni Alvin na kumalma na. Deep fragment. Sa loob nito ay ang pag-unawa ng isang Martial Monarch patungo sa profundity, at ang profundity ay isang pag-iral na nalampasan ang konsepto. Kahit na ito ang pinakamababang unang antas ng profundity, ang lakas na nasa loob nito ay 2 beses ang lakas ng isang ika-9 na antas ng advanced na konsepto. Ang ika-9 na antas ng advanced na konsepto ay maihahambing sa lakas ng 1,000 sinaunang may sungay na dragon, samantalang, ang unang antas ng profundity ay sa halip ay maihahambing sa lakas ng 2,000 sinaunang may sungay na dragon. Ang ika-9 na antas ng profundity ay maihahambing pa sa lakas ng 10,000 sinaunang may sungay na dragon. Sa oras na iyon, ang 10,000 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon na nakondensed mula sa enerhiya ng langit at lupa ay sasailalim sa pagbabago at magiging isang bagong hugis. Ngunit, kahit na makuha ko ang profundity fragment, pansamantalang hindi ko ito magagamit. Ang isang profundity fragment ay lumalampas sa isang concept fragment, at tanging ang isang tao na nakaintindi ng ika-9 na antas ng advanced na konsepto o profundity ang makakaintindi ng profundity mula rito. Bumuga ng hangin si Alvin. Halimbawa, kung may lumabas na wind profundity fragment sa mga labi ng Martial Monarch na iyon, masisimulan lang ni Alvin na maunawaan ang wind profundity pagkatapos niyang isulong ang kanyang wind concept upang maabot ang ika-9 na antas ng advanced wind concept. 616. Sa kasalukuyan, kahit na nakuha ni Alvin ang wind profundity fragment, maaari lamang niya itong pansamantalang itago para magamit sa hinaharap. Ngunit kahit na hindi ko ito magagamit sa ngayon, ang pagpapanatiling naka-standby ay hindi rin masama. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Kahit na ito ay ang Rebirth Martial Emperor sa kanyang ikalawang buhay, tila naiwan lamang niya ang 3 profundity fragment para sa kanyang ikatlong buhay sa kanyang malaking treasure vault.
Ang isang profundity fragment ay kadalasang nagagawa lamang ng isang martial monarch, samantalang, walang gaanong martial monarch sa Cloud Continent, at hindi hihigit sa 100 ang nabubuhay sa Cloud Continent. Sa buong Cloud Continent, wala man lang 100 martial monarchs, kaya kitang-kita ang kahalagahan ng isang profundity fragment. Bukod dito, kailangan lang ng isang eksperto sa martial monarch stage ng isang pag-iisip para maging sanhi ng pagsabog ng sarili niyang profundity fragment. Kaya, kahit na may nakapatay ng isang eksperto sa martial monarch stage, kadalasan ay hindi nila makukuha ang profundity fragment ng martial monarch. Sa kasalukuyan, halos lahat ng profundity fragment sa Cloud Continent ay naiwan ng ilang martial monarchs na pumanaw na dahil sa edad, at kakaunti ang mga tao na nakakuha ng profundity fragment mula sa pagpatay sa mga martial monarchs. Kitang-kita ang kahalagahan ng profundity fragments. Ano ang unang pagsubok ng karunungan? Matapos mapansin ni Alvin na hindi na muling lumabas ang boses ng martial monarch, hindi niya maiwasang bahagyang matigilan. Ipagpatuloy ko ang pasulong upang tingnan. Pagkaraan ng ilang sandali na hindi nagtagumpay, si Alvin ay nagpatuloy sa paglalakad. Sa lalong madaling panahon, isang pamilyar na pagbabago-bago ang kumalat sa ilalim ng mga paa ni Alvin, at ito ay isa pang inscription formation na na-activate. Nandito na. Sumikip ang puso ni Alvin, at hindi niya maiwasang maging mapagbantay. Sa sandaling ito, muling tumunog ang boses ng martial monarch, at tila malamig at walang pakialam, at sa pagkakataong ito ay wala na kahit katiting na emosyon. Ang unang pagsubok ng karunungan. Hanapin ang isa at tanging grade 1 spirit sword sa sword tomb at bunutin ito. Kung mali ang pinili mo, babagsak ka sa pagsubok. Maging matagumpay ka man o hindi, ang espadang bunutin mo ang magiging gantimpala na makukuha mo sa unang pagsubok. Ang natitirang mga espada ay ililibing sa ilalim ng lupa at hinding-hindi na makikita ang liwanag ng araw. Biglang huminto ang boses ng martial monarch dito. Grade 1 Spirit Sword. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Alvin at sinimulan niyang tingnan ang paligid. Alam niyang malinaw sa kanyang puso na ang sword tomb na binanggit ng martial monarch ay marahil ang yungib na natatakpan ng lava at puno ng mga espada. Pero, may grade 1 spirit sword talaga sa mga espadang ito. Isang grade 1 spirit sword. Gaano man kaordinaryo ang antas ng kakayahan na taglay ng weapons craftsman, ngunit ang spirit sword na pinino ng weapons craftsman ay grade 1 spirit sword pagkatapos ng lahat, at ang amplification nito ay hindi bababa sa 87% pataas. Isang amplification ng 87%, anong uri ng paniwala iyon? Kahit na ang grade 4 na spirit sword na nasa pag-aari ni Alvin ang napino niya ang kanyang sarili, nagbigay lamang ito ng 60% amplification. Ngunit, ang kahirapan sa paghahanap ng isa at tanging grade 1 spirit sword mula sa napakaraming spirit swords ay hindi madali. Mayroong hindi bababa sa mahigit 100 swords dito. Sa kanila, grade 3 spirit swords ang sumasakop ng 70% at grade 2 spirit swords ay sumasakop lamang ng 10%. Maliban na lang kung ito ay isang mataas na grade na weapons craftsman na may pambihirang karanasan, kung hindi, magiging mahirap na makilala kung ano ang pagkakaiba sa pagitan ng mga spirit sword na ito. Ang mga tingin ni Alvin ay casual na dumaan sa mga spirit sword na ito. Kahit na ginamit niya ang kanyang espiritual na lakas para maghanap gamit ang karanasang minana niya mula sa Rebirth Martial Emperor, hindi pa niya napansin ang grade 1 spirit sword, pati na ang iba. Kung ang iba ay makaharap sa pagsubok na ito, malamang na makakuha sila ng isang grade 3 spirit sword sa pinakamaraming. Ngunit, kahit na grade 3 spirit sword lang ito, isa na itong mahalagang kayamanan para sa isang martial artist na hindi pa nakapasok sa foreign lands. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Kahit na ang isa ay nakakakuha pa rin ng isang grade 2 o grade 3 na spirit sword kung ang isa ay hindi mahanap ang grade 1 spirit sword, ang pagsubok ay itinuturing pa rin bilang isang kabiguan. Huminga ng malalim si Alvin bago lumabas ng malaking hakbang at nagsimulang maingat na palakihin ang kanyang paligid. Matapos maghanap ng mahabang panahon, kinumpirma ni Alvin na mayroong kabuoang 103 spirit swords dito, at sa kanila, 70 ang grade 3 spirit swords, samantalang, ang iba pang 13 ay grade 2 spirit swords. Anong nangyayari? Wala bang grade 1 spirit sword? Napatulala si Alvin.
Kahit na naglalaro siya, hindi niya dapat paglaruan ang mga ito ng ganito, di ba? Umiling si Alvin bago sinimulang maingat na sukatin ang 103 Spirit Sword sa kanyang harapan. Sa huli, bumalik pa rin siya na walang dala. Makukumpirma ko na talagang walang Grade 1 Spirit Sword sa 103 Spirit Sword na ito. Si Alvin ay lubos na sigurado. Anong biro? Kahit na siya ay Grade 3 Weapons Craftsman pa lang ngayon, nasa isip niya ang panghabang buhay na karanasan ng Rebirth Martial Emperor, at ang kanyang mga mata ay hindi naiiba sa mga mata ng Rebirth Martial Emperor. Sa kanyang kapanahunan, ang Rebirth Martial Emperor ay isang Royal Grade Weapons Craftsman na nalampasan ng Grade 1 Weapons Craftsman at Quasi-Royal Grade Weapons Craftsman. Kahit na ito ay isang Grade 1 Spirit Weapon, ang Rebirth Martial Emperor ay hindi magtitiis ng dagdag na sulyap dito. Marahil, sa mga mata ng Rebirth Martial Emperor, ang isang Grade 1 Spirit Sword ay hindi naiiba sa basura. Hindi naman ako pinaglalaroan ng Martial Monarch na iyon, di ba? Sumimangot si Alvin. Sa isang mabilis na pag-iisip, inalis ni Alvin ang kaisipang ito. Dahil ang Martial Monarch na iyon ay nag-set up ng isang pagsubok na tulad nito, malamang na hindi ito gagawin ng walang layunin. Marahil, ang Grade 1 Spirit Sword ay nakatago sa ibang lugar. Nang mag-isip siya hanggang dito, ang atensyon ni Alvin ay hindi umikot sa 103 Spirit Swords na ipinasok sa lupa dahil may mga tumpok pa rin ng mga scrap na nakakalat sa paligid. Ang mga scrap na ito ay halos binubuo ng mga bagay tulad ng hindi kumpletong mga espada. Ang Martial Monarch na nag-iwan sa Sword Monarch's treasure na ito ay hindi magiging weapons craftsman, di ba? Hulaan ni Alvin sa kanyang puso. Bukod sa 103 Spirit Sword na ipinasok sa lupa, ilang mga scrap na lang ang natitira. Ngayon, makukumpirma ko na walang Grade 1 Spirit Sword sa 103 Spirit Sword na ito. Maaaring ang Grade 1 Spirit Sword ay nakatago sa loob ng tumpok ng mga scrap na ito. Nang mag-isip siya hanggang dito, ang mga iniisip sa puso ni Alvin ay lalong tumindi. Hanapin. Kasunod nito, nagsimulang maghanap ng mabuti si Alvin sa tumpok ng mga scrap. Sa huli, may nahanap talaga siya. Swish! Sa pagtaas ng kanyang kamay, itinulak niya ang isang tumpok ng mga scrap sa gilid. Kasabay nito, isang hindi kumpletong espada na simple at payak ang lumitaw sa mga mata ni Alvin. Ito ay isang hindi kumpletong espada na nakakuha ng pala at hindi pa dumaan sa huling hakbang sa pagpapaganda ng pagpipino ng mga armas, at ito ay sobrang pangit at ganap na itim. Ngunit ang hindi kumpletong espada na ito ay may talukbong at talam, kaya maaari pa rin itong gamitin bilang isang espada, kaya lang medyo pangit ito. Sa kasalukuyan, ang pangit na hindi kumpletong espadang ito ay may bahagi ng katawan nito na nakapasok sa dingding ng yungib. Kung hindi ko taglay ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor's Royal Grade Weapons Craftsman, malamang na nabigo ako sa pagsubok ng karunungan na ito. Sino ang makakaalam na ang itim na hindi kumpletong espada na ito na nakatago sa isang tumpok ng scrap ay magiging isang Grade 1 Spirit Sword? Isang mapait na ngiti ang ipinakita ni Alvin habang tinitingnan niya ang napakapangit na espada sa kanyang harapan. Matapos niyang kumpirmahin na isa nga itong Grade 1 Spirit Sword, hindi nag-atubili si Alvin na itaas ang kanyang kamay at humawak sa hilt, at sinadya niyang bunutin ito. Nang dumampi ang kamay ni Alvin sa dulo ng espada. Whoosh! Isang maliwanag na liwanag ang kumislap sa harap ng mga mata ni Alvin, at naging dahilan ito upang hindi niya mapigil ang ipikit ang kanyang mga mata. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, napansin niya na sa loob ng yungib na natatakpan ng lava, ang natitirang 103 Spirit Sword at ang nakapalibot na mga dumi ay naglaho sa manipis na hangin. Tanging ang pangit na hindi kumpletong espada sa kanyang kamay ang nananatili sa loob ng buong yungib. Congratulations, nakapasa ka sa unang pagsubok ng karunungan at nakakuha ng Grade 1 Spirit Sword. Kasabay nito, pinangunahan ni Alvin ang isang boses, at nagmula ito sa hindi kumpletong espada sa kanyang kamay. Ang Void Transmissions inscriptions na naiwan ni Sword Monarch ay talagang nasa lahat ng dako. Umiling si Alvin at ngumiti bago binunot ang espada. Ang Voice Transmission inscription ay katulad ng isang Voice Transmission Jade Sleep, at maaari itong magamit bilang carrier para sa mga mensahe.
Ang huli ay nangangailangan ng origin energy upang i-activate, samantalang, ang una ay kailangan lamang ng isa upang hawakan ito bago ito ma-activate ng mag-isa. Ang pangit talaga nitong Grade 1 Spirit Sword. Umiling si Alvin at tumawa ng mapait habang tinitingnan ang pangit na hindi kumpletong espada sa kanyang kamay. Nagtataka ako kung hanggang saan ang amplification ng isang pangit, hindi kumpletong espada. Napaisip si Alvin sa kanyang puso bago namulaklak ang origin energy mula sa kanyang kamay upang idiin ang napakapangit na espada habang nilalayon niyang subukan ang pagpapalakas nito. Whoosh! Sa halos isang iglap, ang enerhiya ng langit at lupa ay umikot sa itaas ni Alvin bago naging maraming sinaunang may sungay na dragon silhouette at sinaunang mammoth silhouette sa dulo. Ang mga sinaunang horned dragon silhouette ay umabot ng 7, samantalang, ang mga sinaunang mammoth silhouette ay 1,5,200. Ako ay kasalukuyang nasa ikatlong antas ng Void Initiation Stage ngayon, at nang hindi gumagamit ng spirit weapon at concept, ang lakas ko ay maihahambing sa lakas ng 4 na sinaunang may sungay na dragon. Sa madaling salita, ang pinalakas na lakas ay ang lakas ng 3 sinaunang may sungay na dragon at 5,200 sinaunang mammoth. Bahagyang nag-isip si Alvin bago nagkumpirma sa huli. Ang Grade 1 Spirit Sword na ito ay maaaring magpalakas ng lakas ng 88%. Sa mga Grade 1 Spirit Sword, maaari itong ituring na hindi masama. Tumingin si Alvin sa espada at tumango bago tumawa ng mapait. Ngunit, ang espadang ito ay talagang masyadong pangit. Nakakahiya talagang ilabas sa publiko. Kahit hanggang ngayon, hindi pa rin maintindihan ni Alvin ang hitsura ng espada. Matapos bumalik sa kanyang katinoan, mahigpit na hinawakan ni Alvin ang Grade 1 Spirit Sword sa kanyang kamay. Ayon sa mga salitang naiwan ng Martial Monarch na iyon, ang pangalawang pagsubok ay isang pagsubok ng lakas. Bagamat hindi alam ni Alvin kung ano ang eksaktong pagsubok ng lakas, alam niya na walang alinlangan na masusubok nito ang kanyang lakas. Sa ngayon, naramdaman ni Alvin ang paglaki ng kanyang kumpiyansa habang hawak niya ang Grade 1 Spirit Sword. Sa kasalukuyan, sa pamamagitan lamang ng paggamit ng origin energy at pag-asa sa Grade 1 Spirit Sword na ito, nagagawa kong gamitin ang lakas ng 7 sinaunang may sungay na dragon at mahigit 5,000 sinaunang mammoth. Kung gagamitin ko ang aking pangalawang antas na Wind Concept, Advanced Lightning Force, at Elementary Earth Force, makakakuha ako ng karagdagang lakas ng 2 sinaunang sungay 0, Dragon 0. Kapag pinagsama-sama, ito ay lakas ng 9 na sinaunang may sungay na dragon at mahigit 7,000 sinaunang mammoth. Ito ay halos kasing lakas ng 10 sinaunang may sungay na dragon. Si Alvin ay nasa ikatlong antas ng Void Initiation Stage, ngunit kontrolado ang lakas ng halos 10 sinaunang may sungay na dragon. 617. Hawak ang isang Grade 1 Spirit Sword sa kanyang kamay at dala ang lakas ng halos 10 sinaunang may sungay na dragon, si Alvin ay napuno ng kumpiyansa. Kahit ano pa ang ikalawang pagsubok ng lakas, kailangan kong lampasan ito. Huminga ng malalim si Alvin bago lumabas. Ayon sa mga karanasan mula sa unang pagsubok ng karunungan, ang pangalawang pagsubok ng lakas ay malamang na kailangan niyang buhayin ito mismo. Pinatunayan ng mga katotohanan na tama ang hula ni Alvin. Kakalabas pa lang niya ng ilang hakbang nang may isang alon ng pamilyar na pagbabago bago ay nagmula sa ilalim ng kanyang mga paa, at ito ay tiyak na pagbabago bago ng isang inscription formation. Ang pangalawang pagsubok ay isang pagsubok ng lakas. Sa sandaling ito, ang mga salita ng Martial Monarch ay muling tumunog sa mga tainga ni Alvin, at ito ay parang kulog na dumadagindong sa kanyang tainga. Ang paglalakad ng 3 hakbang ay maa-activate ang Origin Shadow Inscription Formation. Sa oras na iyon, 106th level Void Initiation Stage Origin Shadow Puppets ang lalabas. Mula sa sandaling na-activate ang formation, maituturing kang nakapasa sa pagsubok sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng Origin Shadow Puppets sa loob ng 15 minuto. Nagsalita ang Martial Monarch tungkol sa mga patakaran ng ikalawang pagsubok ng lakas. 106th level Void Initiation Stage Origin Shadow Puppets. Huminga ng malalim si Alvin habang kumikislap ang kanyang mga mata na may maliwanag na liwanag.
Sa orihinal, sa kanyang kasalukuyang lakas, ang pagwawali sa 106 na antas ng Void Initiation Stage Origin Shadow Puppets na walang mga spirit weapon o konseptong maaasahan ay hindi isang mahirap na bagay. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang ika-6 na antas ng Void Initiation Stage Origin Shadow Puppets ay gumamit ng kanilang buong lakas, ito ay maihahambing lamang sa lakas ng 8 sinaunang may sungay na dragon. Ngunit ngayon, sa halip ay kailangan niyang patayin ang Origin Shadow Puppets na ito sa loob ng 15 minuto. Ang 15 minutong oras ay hindi maikli, ngunit hindi rin nagtagal. Sa aking kasalukuyang lakas, sapat na upang durugan itong ika-6 na antas ng Void Initiation Stage Origin Shadow Puppets. Kung gagawin ko ang aking buong bilis at buong lakas, dapat kong mapatay ang Origin Shadow Puppets na ito sa tamang oras. Napaisip si Alvin sa kanyang puso habang ang kanyang mga mata ay naglalabas ng malakas na kumpiyansa, at pagkatapos ay bigla siyang humakbang pasulong. 1 hakbang. 2 hakbang. 3 hakbang. I activate. Kaagad, ang malalim na pagbabago-bago ng isang inscription formation ay kumalat mula sa ilalim ng mga paa ni Alvin. Kasunod nito, sunod-sunod na silhouette ang lumabas sa manipis na hangin sa paligid ng Alvin, at ang mga silhouette na ito ay ang Origin Shadow Puppets. Ang bilang ng Origin Shadow Puppets ay walang tigil pa rin sa pag-skyrocket, at huminto lamang ito pagkatapos itong umakyat sa kabuoang 100 silhouette. 100 Origin Shadow Puppets ang lumutang sa paligid ng Alvin at napuno ang buong kuweba. Patayin. Nanlamig ang mga tingin ni Alvin habang ang kanyang origin energy ay pumipintig sa Grade 1 Spirit Sword na nasa kanyang kamay, at pagkatapos ay bumangon ang kanyang ikatlong antas na Wind Concept, Advanced Lightning Force, at Elementary Earth Force. Nang harapin ang 100 Origin Shadow Puppets na nag-condensed sa anyo, si Alvin ay hindi naglakas loob kahit kaunti. Limitado ang kanyang oras. Swish! Ang espada ni Alvin ay kumislap na parang nag-transform sa isang kulay itim na kidlat na direktang kumikislap patungo sa 7 Origin Shadow Puppets na pinagsama-sama. Gayunpaman, ang 7 Origin Shadow Puppets na ito ay tila may pananaw sa hinaharap at nagkahiwa-hiwalay na sa sandaling kumislap ang espada ni Alvin. Whoosh! Sa huli, isang Origin Shadow Puppet lang ang winasak ng espada ni Alvin, at tumakas ang iba pang 6 na Origin Shadow Puppet. Nang harapin ang iba pang Origin Shadow Puppets na pumwesto sa kanilang mga nahulog na kaalyado para sugurin siya, malamig ang mukha ni Alvin habang patuloy siyang humahampas gamit ang kanyang espada. Sining sa pagguhit ng espada. Ang Spirit Sword sa kamay ni Alvin minsan ay nagiging kidlat at kung minsan ay nagiging Tempest Sword Light, at ito ay sweep out para kumikislap patungo sa Origin Shadow Puppets. Hindi na kailangang sabihin, ang Origin Shadow Puppets ay talagang napakahusay. Sa mas tiyak na pagsasalita, ang Origin Shadow Puppets sa paligid ni Alvin ang napakahusay. Bawat espada na tinamaan ni Alvin na may nawasak lamang na Origin Shadow Puppet, samantalang, ang iba pang Origin Shadow Puppet ay makakaiwas sa oras sa bawat pagkakataon. Hindi ito gagawin. Hindi ito mangyayari kung magpapatuloy ito. Bawat welga na gagawin ko ay pumapatay lamang ng isang Origin Shadow Puppet. Ilang strike ang kailangan ko para mapatay ang lahat ng 100 Origin Shadow Puppet. Nang maisip niya kung paano siya mayroon lamang 15 minuto, si Alvin ay labis na nababalisa. Hayaan mo akong makita kung paano kayong lahat ay umiwas kung gagawin ko iyon. Nakaranas si Alvin ng isang kislap ng inspirasyon, na naging sanhi ng pagkinang ng kanyang mga mata, at ang kanyang damit na kulay violet ay lumipad sa hangin. Ipoipo. Kaagad, ang katawan ni Alvin ay tila nag-transform sa isang bog zone ng hangin na humampas patungo sa isang sulok ng yungib bago lumutang sa himpapawid na nakatalikod sa dingding, at tinitingnan niya ang grupo ng Origin Shadow Puppets mula sa malayo. Samantalang, ang grupo ng Origin Shadow Puppets ay muling sumugod kay Alvin. Ngunit, dahil nakasandal sa dingding ang likod ni Alvin, ang espasyong inookupahan nila ay pilit na sineksik dahilan upang sila ay magsama-sama sa isang makakapal na grupo. Nang makita niya ang grupo ng Origin Shadow Puppets na sumusugod, itinago ni Alvin ang kanyang likod sa dingding bago umindayog palabas na may hawak na Spirit Sword sa kanyang kamay.
Bumulwak ang lakas ng halos 10 sinaunang may sungay na dragon. Swish! 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 Sa pagtaas ng kanyang kamay, maraming sword lights ang nawala ng malay na para bang ito ay nabuo sa isang sword net, at binalot nito ang grupo ng Origin Shadow Puppets. Ang lambat ng espada na tila isang lambat na sumasaklaw sa langit ay mahigpit na nakakulong sa kanila dito. Ang grupo ng Origin Shadow Puppets ay tumakas sa lahat ng direksyon nang makita nilang bumababa ang liwanag ng espada ni Alvin, ngunit sa kasamaang palad, dahil kay Alvin ang pader sa likod niya, ang lugar kung saan sila nakatakas ay napakakitid. Sa isang kisap mata, mahigit 10 Origin Shadow Puppets ang nalipol sa ilalim ng espada ni Alvin. Ang ganda! Ang sword strike ay nagdulot kay Alvin na maramdaman ang depresyon sa kanyang puso na ganap na nawala, at siya ay nagkaroon ng kasiyahang pakiramdam. Kasabay ng paghinto ni Alvin sa kanyang pag-atake, ang natitirang Origin Shadow Puppets ay sumugod muli kay Alvin. Bagamat alam nila kung paano umiwas sa isang mapanganib na sandali, hindi sila nagtataglay ng emosyon ng tao at hindi nila alam ang takot, kaya inatake pa rin nila si Alvin ng katutubo. Kitang-kita ang kinalabasan. Kahit na marami ang Origin Shadow Puppets, hindi nila nakayanan ang pagpatay kay Alvin na nakatalikod sa dingding. Wala pang 15 minuto nang nabura ang 100 Origin Shadow Puppets. Whoosh! Sa sandaling ito, isang alon ng kakaibang hangin ang biglang bumangon sa loob ng yungib, at pagkatapos ay bumalot ang alikabok sa hangin. Saan galing itong hangin? Tumingin si Alvin nang may pagtataka. Ngayon lang napansin na sa kabilang bahagi ng yungib, sa lugar na naglalabas ng alikabok, ay may isang napakagandang kahon. Yan ang reward sa pangalawang pagsubok. Lumiwanag ang tingin ni Alvin, at pagkatapos ay lumipad siya upang bumaba sa gilid ng kahon. Kasunod nito, naiinip niyang binuksan ang kahon. Sa loob ng kahon ay isang kumikinang at naaninag na perlas na tahimik na nakalatag doon. Soul Pearl. Sa isang sulyap lang, nakilala ni Alvin na ang perlas na ito ay ang Soul Pearl na nakuha niya dati. Sa oras na iyon, ang kanyang espiritual na lakas ay sumailalim sa isang pagbabago pagkatapos na sumanib sa Soul Pearl. Tumaas ito sa isang estado ng pagiging 2 antas na mas mataas kaysa sa kanyang paglilinang. Ngayon, ang kanyang cultivation ay nasa 3 antas ng Void Initiation Stage, ngunit dahil sumanib siya sa Soul Pearl na iyon, ang kanyang spiritual force ay umaban sa 5 antas ng Void Initiation Stage. Ito ay 2 antas pa rin na mas mataas kaysa sa kanyang paglilinang. Siguro kung ang aking espiritual na lakas ay uusad mula sa pagsasanib sa Soul Pearl na ito. Hindi na nag-isip pa si Alvin at naiinip na kinuha ang Soul Pearl. Nang malapit na niyang isama ang kanyang espiritual na lakas dito, isang boses ang tumunog mula sa Soul Pearl. Congratulations for passing through the second test. The next test, the third test, is a test of wisdom. Walk back 5 steps, then 3 steps right and you'll be able to activate the third test. Ang boses ng Martial Monarch ay tumunog, at ang voice transmission inscription ay eksaktong nasa loob ng Soul Pearl. Ang inscribing a voice transmission inscription sa loob ng Soul Pearl. Mukhang malalim ang mga natamo nitong Martial Monarch sa Tao of Inscriptions. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Pagkatapos niyang bumalik sa katinoan, ang espiritual na lakas ni Alvin ay sumanib sa Soul Pearl at direktang hinigop ang purong espiritual na lakas sa loob nito. Pagkaraan ng maikling sandali, naramdaman ni Alvin na nagbabago ang kanyang espiritual na lakas. Ngunit ang pagbabagong ito ay napakaliit. Sa huli, ang kanyang espiritual na lakas ay hindi man lang nakalusot sa 6 na antas ng Void Initiation Stage. Ang epekto ng isang Soul Pearl ay mas maganda kapag ang spiritual force ng isang tao ay nasa mas mababang antas. Marahil, kung mayroon pang 2 o 3 kung gayon ang aking espiritual na lakas ay makakapagpabago pa ng isang hakbang. Ngunit sa kasamaang palad, bumantong hininga si Alvin. Sa isang mabilis na pag-iisip, nakaramdam ng kagaanan si Alvin. Ang pagkakaroon ng nag-iisang Soul Pearl ay maituturing ng maswerte. Masyado pa akong matako. Tumayo si Alvin at naglakad patungo sa lugar na nag-activate ng 3 pagsubok na binanggit ng Martial Monarch.
Dumating ang inscription formation gaya ng inaasahan. Ang ikatlong pagsubok ay isang pagsubok ng karunungan. Maghanap ng isang lihim na kompartimento sa loob ng yungib at kunin ang bagay sa loob ng kompartimento. Matigas ang boses ng martial monarch. Ang limitasyon ay 15 minuto. Pagkalipas ng 15 minuto, ang pagsubok ay magiging isang kabiguan kung hindi mo pa nahanap ang sekretong kompartimento. Kung nahanap mo ang sekretong kompartimento at nakuha ang bagay sa loob nito, ang bagay na iyon ang magiging gantimpala mo sa pagpasa sa ikatlong pagsusulit. Kasabay ng boses ng martial monarch na naglalaho, si Alvin ay nagmamadaling sumilip patungo sa isang sulok na pinakamalapit sa kanya at maingat na pinalaki ito. Kasabay nito, ang kanyang espiritual na lakas ay nakaunat ng hindi makaligtaan sa anumang lugar. Kung ang mga bakas ay hindi mapapansin ng kanyang mga mata, gagamitin niya ang kanyang espiritual na lakas para maramdaman ito. Si Alvin ay lubos na nagtitiwala sa kanyang espiritual na lakas. Sapat na ang 15 minutong oras para hanapin ng aking espiritual na lakas ang bawat sulok ng kuwebang ito. Nang mag-isip siya hanggang dito, nakahinga ng maluwag si Alvin. Kung hindi siya isang inscription master at hindi nagtataglay ng spiritual force, at sa halip ay gagamitin lang niya ang kanyang mga mata para hanapin ang secret compartment na binanggit ng martial monarch, o marahil ay gumamit ng ibang paraan para hanapin ito, magiging lubhang mahirap para sa kanya na makapasa sa pagsusulit sa loob ng 15 minuto. Ang pagsusulit na ito ay tila espesyal na ginawa para sa inscription masters. Sa sandaling ito, nagkaroon pa ng maling akala si Alvin tulad nito. Mula sa sulok ng yungib, maingat na hinanap ni Alvin ang sekretong kompartimento na binanggit ng martial monarch, ang kanyang titig mula pataas hanggang pababa, at ang kanyang espiritual na lakas ay tumagos sa lahat ng dako. Lumipas ang oras ng tahimik. Tila walang kapaguran si Alvin habang seryoso niyang hinanap ang bawat sulok ng yungib. Sa wakas, nang lumipas na ang kalahati ng 15 minutong limitasyon, ang espiritual na lakas ni Alvin ay nakakita ng isang lugar na lubhang kakaiba. Ito ay ang katawan ni Alvin na lumulutang sa himpapawid ay kumikislap na bumaba sa isang gilid ng dingding ng yungib, at pagkatapos ay tumingkayad siya para sukatin ang patag na pader sa harap niya. Kung ginamit lang niya ang kanyang mga mata para tingnan ito, hindi niya talaga mapapansin ang anumang bagay sa pader na ito. Sampal. Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay bago hinampas ang kanyang palad, at ang kanyang origin energy ay bumaba dito. Bang! Isang napakalaking putok ang tumunog habang ang buong dingding ay nagsimulang manginig bago nahati sa mga piraso, ngunit walang nabunyag. Kung ibang tao, baka umalis na ang tao dahil dito at hinanap kung saan-saan. Pagkatapos ng lahat, walang inkling na makikita lamang mula sa basag na bukas na pader ng yungib. Ngunit hindi umalis si Alvin. Talagang tinatago ng malalim. Umiling si Alvin at ngumiti, pagkatapos ay ang origin energy sa kanyang kamay ay namuo at nag-transform sa isang maikling espada bago ito itinusok sa bitek na nakabukas na pader ng kuweba para mapunit ang mga bitek. Kasunod nito, pilit na hinayla ni Alvin. 618. Bang! Agad, ang piraso ng bato sa dingding ay hinayla pababa ni Alvin. Kasabay nito, isang hindi mahahalata na lihim na kompartimento ang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Nahanap ko na rin sa wakas. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay may isang ngiti, at inilabas niya ang sekretong compartment na may pagtaas ng kanyang kamay. Sa loob ng mga lihim na compartment, isang spatial ring ang nakahiga doon na tahimik. Isang unbound spatial ring. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin habang dinampot niya ang spatial ring. Mukhang gantimpala ng ikatlong pagsubok ito sa loob nitong spatial ring. Halos sa sandaling kinuha ni Alvin ang spatial ring. Congratulations for passing through the third test. The fourth test can be activated by walking 5 steps right then walking another 7 steps right. Isang malinaw na boses ang narinig mula sa loob ng spatial ring. Tataliin ko muna ang spatial ring at tingnan kung ano ang nasa loob. Pinisil ni Alvin ang kanyang daliri bago tumulo ng isang patak ng dugo upang magsama sa spatial ring. Kaagad, naging kanya ang spatial ring.
Gayunpaman, ang espasyo sa loob ng spatial ring ay ipinakita sa kanyang isip. Napakalaking espasyo. Ang spatial ring na ito ay tiyak na grade 1 spirit weapon spatial ring. May mga marka rin ang spatial rings. Ang grade 7 spirit weapon spatial ring ang pinakamababang grade ng spatial ring. Kung mas mataas ang grado ng spatial ring, mas malaki ang storage space sa loob nito. Halimbawa, itong spatial ring na nasa kamay ni Alvin ay isang grade 1 spirit weapon, at ang espasyo sa loob nito ay mas malaki pa kaysa sa cavern na kinaroroonan niya ngayon. Ngunit kahit na malaki ang espasyo, ito ay walang laman. Sa walang oras, ang atensyon ni Alvin ay nakuha ng isang tumpok ng gatas na puting mga bato na nasa mga sulok. Ang mga batong ito ay tahimik na nakahiga doon, ngunit ang isang bahagi ng mga ito ay nagbuga ng isang malabong puting kulay na glow. Lalo na ang isa sa kanila, ang isang puting kulay na glow ay bahagyang makikita na nakapulupot sa paligid nito. Origin Stones. Sa isang sulyap lang, nakilala ni Alvin ang mga batong ito. Ang Origin Stones ay ang anyo ng kayamanan sa mga dayuhang lupain. Sa mga dayuhang lupain, walang katulad na kawalan ng pakikipagkalakalan sa pagitan ng mga martial artist, at bukod sa mga pribadong kalakalan, hanggat sila ay nasa foreign lands, halos lahat ng mga inn at restaurant ay hindi tumatanggap ng ginto at pilak, at tinanggap lamang nila ang Origin Stones. Ang Origin Stones ay ang karaniwang ginagamit na pera sa mga dayuhang lupain, at ito rin ay isang daluyan para sa mga martial artist upang linangin dahil nagawa nitong tumulong sa pagtaas ng bilis ng paglilinang ng mga martial artist. Noong kakapasok ko pa lang sa Swordmon Arches Treasure, patuloy kong pinag-uusapan kung gaano kalaki ang kikitain kung makakakuha ako ng ilang Origin Stones mula sa Sword Immortals Treasure. Hindi ko akalain na talagang lumitaw ang Origin Stones. Hindi mapigilan ni Alvin na mamangha habang nakatingin sa tumpok ng Origin Stones. Ngunit mabilis na lumubog ang mukha ni Alvin. Ano ang F***K? Isang solong mataas na grade na pinagmulan ng bato. 100 kalagitnaan ng grade na pinagmulan ng mga bato sa 10,000 mababang grade na pinagmulan ng bato. Ito ang yaman na naiwan ng isang martial monarch. Hindi ba ito masyadong kuripot? Hindi napigilan ni Alvin na magmura nang bilangin niya ang bilang ng mga Origin Stones sa pile. Ang ganitong yaman ay maaaring ituring na sagana sa mga kamay ng isang Void Priang stage martial artist. Ngunit sa kamay ng isang martial monarch, ito ay wala. Bilang isang taong sumanib sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, natural na napakataas ng pananaw ni Alvin sa aspetong ito. Hindi bale, mas mabuti na ito kaysa sa wala. Nagpakawala ng hangin si Alvin at pinakalma ang kanyang kalooban. Para sa kanya, ang pile na ito ng Origin Stones ay isang bagay na hindi niya inaasahang nakuha, at ito ay mas mabuti kaysa wala. Kung ang mga mid-grade Origin Stones na ito at low-grade Origin Stones ay gagawing mataas na grade Origin Stones, magiging dalawa sila sa kabuuan. Ngunit, 3 mataas na grade Origin Stones ay sapat na para sa akin upang linangin sa loob ng isang yugto ng panahon. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. May mga marka rin ang Origin Stones. Ang origin energy ng langit at lupa na nasa loob ng mataas na grado na Origin Stone ay maihahambing sa origin energy ng langit at lupa na nasa loob ng 100 mid-grade Origin Stones o 10,000 low-grade Origin Stones. Sa aking kasalukuyang cultivation, kahit na gumamit lang ako ng mababang grade Origin Stones para mag-cultivate. Isang solong mababang grade Origin Stone ang maaaring gamitin para mag-cultivate ng humigit kumulang 1 oras. Napaisip si Alvin sa kanyang puso habang isinusuot niya ang spatial ring sa kanyang kamay, at pagkatapos ay tumayo siya na nagnanais na i-activate ang pang-4 na pagsubok. Ang ikatlong pagsubok kanina ay pagsubok ng karunungan. Ngayon, ang ika-4 na pagsubok ay walang alinlangan na pagsubok ng lakas. Nagtataka ako na isang uri ng pagsubok ng lakas ito. Kasabay ni Alvin ay gumawa ng malaking hakbang, at ang napakapangit na hindi kumpletong espada ay lumitaw sa kanyang kamay, at ito mismo ang gantimpala na nakuha niya mula sa unang pagsubok ng karunungan, isang grade 1 spirit sword. Ang grade 1 spirit sword sa kanyang kamay ay nagbigay kay Alvin ng napakagandang pakiramdam ng kaligtasan. Maglakad pa kanan ng 5 hakbang bago maglakad ng 7 hakbang pa kanan.
Sinunod ni Alvin ang sinabi ng boses ng Martial Monarch at gumawa ng malalaking hakbang patungo sa lokasyon na nagpagana sa ikaapat na pagsubok ng lakas. Dahan-dahan siyang naglakad. Nang bumaba ang kanyang huling hakbang, isa pang alon ng pagbabago-bago ng inscription formation ang lumundag sa ilalim ng kanyang mga paa. Maraming tunog na napakalinaw ang pumasok sa mga tainga ni Alvin. Ang ikaapat na pagsubok ay isang pagsubok ng lakas. Talunin ang ikaapat na antas ng Void Initiation Stage Earth Puppet na magagamit ang ikaapat na antas ng Elementary Earth Concept. Ang reward ay ang Earth Concept Fragment sa loob ng Earth Puppet. Biglang huminto ang boses ng Martial Monarch dito. Earth Puppet. 4th Level Elementary Earth Concept. 4th Level Void Initiation Stage. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Alvin at hindi niya maiwasang mabilis na mag-flash sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor habang nilalayo niyang alamin kung ano ang Earth Puppet. Sa susunod na walang oras, nakuha niya ang sagot. Ang Earth Puppet ay isang Origin Shadow Puppet na nakondensed mula sa isang inscription formation, at isa itong pinahusay na bersyon ng Origin Shadow Puppet. Ang Earth Puppet ay nakondensed sa anyo mula sa kombinasyon ng isang Origin Shadow Puppet at ang enerhiya ng Earth. Nagtaglay ito ng material na katawan na ganap na matigas at parang isang taong bato. Normally speaking, hindi alam ng Earth Puppet kung paano gamitin ang Earth Concept. Ngunit, ang Martial Monarch na iyon ay sa halip ay nagtanim ng Earth Concept Fragment sa Earth Puppet dahilan upang magamit nito ang isang partikular na antas ng Earth Concept. Nang mag-isip siya hanggang dito, napabuntong hininga si Alvin. Dumagundong. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin na yumanig ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tumingin at napansin niya na ang malayong lupa ay nanginginig habang ang mga hibla ng earth and yellow na enerhiya ng lupa ay bumubulusok upang manatili sa langit. Kasabay nito, lumitaw ang isang hugis ng tao na silhouette mula sa manipis na hangin sa itaas ng enerhiya ng lupa. Ito ay isang Origin Shadow Puppet. Kasunod nito, ang enerhiya ng lupa ay bumuhos sa Origin Shadow Puppet, na naging dahilan upang ang katawan nito ay walang tigil na maging material na parang ito ay nagbabago sa isang tunay na lalaki. Siyempre, imposibleng maging normal na tao ito. Sa kasalukuyan, ang Origin Shadow Puppet ay naging isang Earth Puppet na nagtataglay ng Earth and Yellow Body, at ang enerhiya ng Earth sa katawan nito ay namuo upang bumuo ng isang matigas na bato sa kalaunan kaysa sa bumuo ng isang mabigat na depensa. Basag. Sa sandaling ito, nabasag ang lupa habang ang mga bitek na parang sapot ng gagamba ay kumalat sa lahat ng direksyon. Swish! Kasunod nito, isang Earth and Yellow na dumadaloy na liwanag ang agad na sumanib sa katawan ng Earth Puppet. Kaagad, ang mga mata ng Earth Puppets na orihinal na malabo at walang sigla ay biglang kumikislap na may mga hibla ng makalupang dilaw na maliwanag na mga ilaw, at ito ay naging dahilan upang makaramdam ng lamig sa kanyang gulugad mula sa pagtingin dito. Ikaapat na antas ng Elementaria Earth Concept na isinama sa ikaapat na antas ng Void Initiation Stage Cultivation. Kahit na hindi ito nagtataglay ng spirit weapon, nakakapagbigay ito ng lakas ng 10 sinaunang may sungay na dragon. Nahihigitin nito ang buong lakas ko. Nakaramdam ng pressure si Alvin. Bukod dito, ang lugar na ito ay isang kuweba na konektado sa lupa. Nagagawa nitong umasa sa enerhiya ng lupa. Masyadong maliit ang kuweba at hindi ako makalayo sa lupa. Tumawa ng mapait si Alvin. Ang ikaapat na antas ng Elementary Earth Concept ay maihahambing sa lakas ng apat na sinaunang may sungay na dragon. Ang paggamit ng gayong Earth Concept upang pukawin ang enerhiya ng mundo ay magbibigay daan man lang dito na makakuha ng dagdag na lakas ng dalawang sinaunang may sungay na dragon. Sa madaling salita, kung ginamit ng Earth Puppet ang buong lakas nito, malaki ang posibilidad na maaari nitong taglayin ang lakas ng 12 sinaunang may sungay na dragon. Sa ilang sandali, naramdaman ni Alvin na halos huminto ang kanyang paghinga. Walang kamalay-malay na basa na ng pawis. Ang kamay niyang nakahawak sa Grade 1 Spirit Sword.
Ang martial monarch na iyon ay talagang nanloloko ng iba. Nasa ikatlong antas pa lang ako ng void initiation stage, pero gusto niyang harapin ko ang isang halimaw na tulad nito. Hindi napigilan ni Alvin na sampain ang martial monarch na nag-iwan ng treasure ng martial monarch. Kung narinig ng martial monarch na iyon ang mga sumpa ni Alvin, marahil ay magagalit siya hanggang sa puntong direktang sipain si Alvin palabas at hindi papayagan si Alvin na magkaroon ng bahagi sa mga bagay na naiwan niya. Whoosh! Gumalaw ang earth puppet, at tumakbo ito sa lupa upang makarating sa harap ni Alvin sa isang kisap mata. Ang earth puppet ay tumama gamit ang isang suntok, ang origin energy nito ay tumataas, at ang suntok ay sinamahan ng isang alon ng tumatagos sa tainga ng mga tunog ng hangin na sumasabog habang ito ay sumasabog patungo sa ulo ni Alvin. Sa loob ng origin energy, isang malalim na earth and yellow na enerhiya ang nasa fuse. Konsepto ng lupa. Kaagad, lumitaw ang 10 sinaunang may sungay na dragon silhouette sa itaas ng earth puppet, at ang mga ito ay kumislap sa likod ng earth puppet na may kahangahangang paraan na bumaril sa kalangitan na parang bahaghari. Parang gusto nitong durugin ng tuluyan si Alvin bago ito tumigil. Ipo-ipo. Si Alvin ay hindi nang ahas, ang kanyang buong katawan ay tila nag-transform sa isang bog zone ng hangin habang siya ay bahagya na nakaiwas sa suntok ng earth puppet. Ang suntok ng earth puppet ay hindi bumagal kahit kaunti matapos itong iwasan ni Alvin, at ito ay sumabog sa dingding ng kuweba. Bang! Agad na lumitaw ang mga bitek na parang sapot ng gagamba sa dingding ng kuweba, at ang buong kuweba ay yumanig na parang isang malakas na lindol ang naganap. Para kay Alvin, sa halip ay nakatayo siya sa himpapawid at hindi naapektuhan. Sining sa pagguhit ng espada. Nang makita niya ang earth puppet na bumababa sa kanyang harapan na nakaharap sa kanya ang likod nito, bahagyang nanlamig ang tingin ni Alvin, at ang origin energy ay bumagsak sa grade 1 spirit sword na nasa kanyang kamay bago siya biglang umatake. Swish! Ang kanyang espada ay kumislap na parang kidlat, at bago pa makaikot ang earth puppet, ang espada ni Alvin ay dumampi na sa katawan ng earth puppet. Klang! Isang alon ng malinaw na ingay ang umalangaw-ngaw, dahilan upang si Alvin na orihinal na nag-akala na magagawa niyang sirain ang earth puppet mula sa welga na ito ay ganap na natulala. Ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor ay muling pumasok sa kanyang isipan, pagkatapos ay namula ang mukha ni Alvin, at hindi niya maiwasang magmura. FK. Hindi ba masyadong malayo ito? Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, dahil ang Earth Puppet ay nabuo mula sa enerhiya ng lupa at isang origin Shadow Puppet, bukod sa nagtataglay ng kakilakilabot na lakas, nagtataglay ito ng sobrang nakakatakot na defensive strength. Kung ang lakas ng isang pag-atake ay hindi lalampas sa lakas ng Earth Puppet, ito ay lubos na hindi makakapinsala sa Earth Puppet. Sa madaling salita, kailangan ko man lang magkaroon ng lakas na higit pa sa lakas ng 10 sinaunang may sungay na dragon bago ko ito sirain. Ito ay bago ito humugot sa enerhiya ng lupa. Kung ito ay kumukuha sa enerhiya ng lupa, hindi ba't kailangan kong magkaroon ng lakas na higit pa sa lakas ng 12 sinaunang may sungay na dragon bago ko ito masira? Nang mag-isip siya hanggang dito, naramdaman ni Alvin ang isang alon ng kawalan ng kapangyarihan. 619. Ang sword strike ni Alvin ay nauwi sa wala, at pansamantala lamang niyang maiwasan ang mga pag-atake ng Earth Puppet. Ngunit ang Earth Puppet ay nagtataglay ng bilis na mahigpit na lumampas kay Alvin, at nang ito ay umarangkada patungo kay Alvin, ito ay parang isang agila na kumukuha ng isang sisiw. Pagkaraan ng maikling sandali, dumating na muli ang Earth Puppet bago si Alvin. Isang suntok na naglalaman ng lakas ng 10 sinaunang may sungay na dragon ay sumabog muli sa isang kahangahangang paraan na bumaril sa kalangitan na parang bahaghari. Sa pagkakataong ito, wala pa si Alvin sa oras para umiwas, at sa pagmamadali, nanginginig ang grade 1 spirit sword sa kanyang kamay bago kumilos upang harangin ang kamao ng Earth Puppet. Bang! Nabasag ang kamao ng Earth Puppet, nagulat ang kamay na hinawakan ni Alvin ang kanyang espada hanggang sa nahati ito at tumulo ng dugo, samantalang, ang grade 1 spirit sword ay lumipad din mula sa kanyang kamay.
Ang kamao ng Earth Puppet ay tinamaan ng lakas ng Grade 1 Spirit Sword upang bahagyang tumabi sa huli, at iniwasan nito si Alvin habang ito ay mabangis na dumurog. Ang material na fist print ay sumipol at nabasag sa lupa na parang ito ay nabasag na tuyo na sa manga. Agad na yumanig muli ang lupa. Kung magpapatuloy ito, maya-maya ay papatayin ako nito. Huminga ng malalim si Alvin nang ihinto niya ang kanyang pagdurugo gamit ang kanyang origin energy at uminom ng Great Recovery Pill bago siya huminga, at pagkatapos ay umatras siya sa kabilang bahagi ng yungib. Maaari ko lang subukan kung ang mga soul skills ay epektibo para dito. Naisip ni Alvin habang ang kanyang mga mata ay kumikislap na may mahinang liwanag. Libo-libong ilusyon. Kaagad, gumawa si Alvin ng isang ilusyon na espasyo na bumabalot sa Earth Puppet. Gayunpaman, ang ilusyon na espasyo ay ganap na binaliwala ng Earth Puppet. Mukhang bagamat ang Earth Puppet ay nagtataglay ng material na katawan, ito ay isa pa ring origin shadow puppet sa asensya, at dahil wala itong kaluluwa, ito ay lubos na hindi naaapektuhan ng mga kasanayan sa kaluluwa. Napabuntong hininga si Alvin sa kanyang puso. Sa sandaling ito, napagtanto niya ang katotohanan na bagamat nahawakan niya ang kakayahan ng kaluluwa, Thousand Illusion, halos wala na ito bago ang Earth Puppet. Samantala, nagpatuloy ang Earth Puppet patungo kay Alvin, at sinimulan nito ang proseso ng paghuli ng isang agila sa isang sisiw. Whoosh! 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 Ang bilis at lakas ng Earth Puppet ay ganap na nalampasan si Alvin, at ang pakikipaglaban nito kay Alvin ay parang isang matanda na humahabol sa isang bata. Bakit hindi pa nito ginamit ang Earth concept para kumuha ng suporta mula sa energy ng Earth hanggang ngayon? Si Alvin ay hindi nakabalot dito. Sigurado siya na kung ang Earth Puppet ay kukuha ng suporta mula sa enerhiya ng Earth, malamang na siya ay papatayin ng Earth Puppet sa isang solong galaw. Si Alvin na nakaiwas ng maraming beses at dumanas ng maraming pinsala ay nakakuha ng conclusion sa proseso ng pambubugbog. Dahil sa ilang partikular na dahilan, hindi nakuha ng Earth Puppet ang suporta mula sa enerhiya ng Earth. Anong nangyayari? Kasabay ng pagmamadaling tumakas ni Alvin habang hinahabol ng Earth Puppet, hindi niya maiwasang maging bahagyang mausisa. Nagsimula siyang mabilis na mag-flash sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Sa susunod na walang oras, nakuha niya ang sagot. Kahit na ang isang concept fragment ay pilit na pinagsama sa isang Earth Puppet, hindi ito makakakuha ng suporta mula sa enerhiya ng lupa tulad ng mga tao at demonyong hayop. Kailangang gamitin ng mga human martial artist at demon beast ang Earth concept para makipag-ugnayan sa Earth at makamit ang matinding antas ng intimacy bago makuha ang pagkilala ng Earth at maging may kakayahang makakuha ng suporta mula sa enerhiya ng Earth. Ang Earth Puppet ay hindi nagtataglay ng katalinuhan. Ang matigas at nagyayelong malamig na katawan na iyon ay ganap na hindi alam kung paano makipag-ugnayan sa lupa sa pamamagitan ng Earth concept. Sa ganitong paraan, natural na hindi ito nakakakuha ng suporta mula sa enerhiya ng lupa. Nakahinga ng maluwag si Alvin. Kaya ganyan. Bagamat hindi pa rin kayang harapin ni Alvin ang Earth Puppet ngayon, ngunit ang pag-aalala sa puso ni Alvin ay nawala pa rin ng malaki. Hindi bababasa, ganap na siyang nakatitiyak ngayon na ang buong lakas ng Earth Puppet ay maihahambing sa lakas ng 10 sinaunang may sungay na dragon. Kung ikukumpara sa kanya, mas malakas lang ito sa lakas ng ilang libong sinaunang mammoth. Swoosh! Isang alon ng nakakatusok sa tainga ang umalangaw-ngaw ng hangin, at naging sanhi ito upang agad na maging pilit ang isip ni Alvin. Alam niyang malapit na naman sa kanya ang Earth Puppet. Ipoipo. Nagmamadaling inilabas ni Alvin ang kanyang espada pabalik bago ang kanyang buong katawan ay tila nag-transform sa isang unos na kumikislap patungo sa malayo. Klang! Ang kamao ng Earth Puppet na parang cannonball ay muling pinasabog ang Grade 1 Spirit Sword sa kamay ni Alvin at hindi bumagal ni Katie Ting na bumasag sa pader ng kuweba sa gilid ng may putok, at nagulat ito sa pader hanggang sa tumalsik ang mga piraso ng bato at isang nakakatakot at mabangis na bitek ang lumitaw. Masakit talaga. Naramdaman ni Alvin ang matinding sakit na nagmumula sa kanyang palad, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi maiwasang mapang-anga habang siya ay nakasimangot. Whoosh!
Sa sandaling ito, ang Earth Puppet ay tumalikod at sumugod kay Alvin sa ilalim ng kanyang tingin. Mukhang mabigat ang katawan nitong Earth Puppet, pero hindi mabagal ang takbo nito. Hindi sinasadyang bumaba ang tingin ni Alvin sa paanan ng Earth Puppet. Kasalukuyan, ang Earth Puppet ay kumikislap upang sumunggab patungo kay Alvin, at habang ang ilalim ng mga paa nito ay humahaplos sa lupa, maraming mga kislap na parang kidlat ang kumikislap sa anyo. Ang mga strands ng spark na ito ay tumatak sa mga mata ni Alvin at pinalaki ng walang limitasyon, na naging sanhi ng bahagyang pagkagulat sa ekspresyon ni Alvin. Lightning! Ungol ni Alvin, at tila nakakuha siya ng isang uri ng kaliwanagan. Tila isang sandali ang lumipas, ngunit tila isang siglo. Naiintindihan ko na ngayon. Maling landas pala ang tinahak ko. Ang kidlat ay kabilang sa hanay ng mga enerhiya ng kalikasan, ngunit ito ay nabuo sa isang tiyak na paraan. Ang paraang iyon ay katulad ng alitan. Naging malinaw ang ulo ni Alvin. Sa sandaling ito, ang Earth Puppet na iyon ay dumating na bago si Alvin, at ang kamao nito ay walang tigil na paglaki sa harap ng mga mata ni Alvin. Parang sa isang kisap mata, sa isubog na ang buong katawan ni Alvin na lumilipad. Dalhin mo. Malakas na sumigaw si Alvin, at wala siyang intensyon na umiwas. Sining sa pagguhit ng espada. Sa isang iglap, ang Grade 1 Spirit Sword sa kamay ni Alvin ay kumislap na parang anino upang harangin ang kamao ng Earth Puppet na humahampas sa kanya. Sa halos isang iglap, ang Origin Energy at Second Level Wind Concept sa katawan ni Alvin ay nagsanib sa Spirit Sword. Hindi lamang iyon, sinundan sila ng mga hibla ng kidlat at sumanib sa espiritong espada. Whoosh! Sa kalangitan sa itaas ng Alvin, isa pang sinaunang Horned Dragon Silhouette ang lumitaw sa tabi ng umiiral na siyam na sinaunang Horned Dragon Silhouette at ilang libong sinaunang Mammoth Silhouette. Konsepto ng kidlat. Unang antas ng elementarya na konsepto ng kidlat. Swish! Isang nakakatusok sa tainga na alulong ng isang espada ang tumunog, at ang Grade 1 Spirit Sword na nasa kamay ni Alvin ay muling dumampi sa kamao ng Earth Puppet, ngunit hindi na ito muling naalis. Sa halip ay nilaslas nito ang kamao ng Earth Puppet na para bang hinihiwa nito ang tofu. Kasabay nito, bahagyang gumalaw ang katawan ni Alvin sa gilid. Lumitaw ang tunog ng hangin at kidlat, at madali niyang naiwasan ang kamao ng Earth Puppet na naputol at dinala ng momentum. Bang! Ang unang umalis sa katawan ng Earth Puppet ay mabangis na bumangga sa pader ng kuweba sa likod niya, at ito ay talagang direktang nag-drill sa dingding. Sa paligid ng kamao, kumalat ang mga bitik at tila nabuo ang isang sapot ng gagamba. Swish! 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 Sa kabilang panig, sa pagtaas ng kanyang kamay, ang mga sword lights sa kamay ni Alvin ay tila nag-transform sa pagpatak ng ulan na tumakip sa kalangitan, at ito ay bumagsak sa katawan ng Earth Puppet na patak ng patak. Sa sandaling ito, ang katawan ng Earth Puppet na orihinal na hindi nagawang sakta ni Alvin kahit kaunti ay tila naging napakarupok na tofu ngayon, at madali itong hiniwa ni Alvin sa mahigit 100 piraso. Bang! 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 Ang mga labi ng Earth Puppet ay nahulog sa lupa, ngunit ito ay maraming piraso ng material na earth and yellow na bato. Kasabay nito, lumitaw ang isang earth and yellow fragment sa saklaw ng pangitain ni Alvin, at nahulog ito kasama ng maraming earth and yellow na bato. Ito ay... Nanginig ang puso ni Alvin nang makita niya itong earth and yellow na fragment, at biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Ikapitong antas ng Advanced Earth Concept Fragment. Ang concept fragment na ito ay mas mahusay kaysa sa ika-6 na antas ng Advanced Lightning Concept Fragment na nakuha ng Little Gold. Ang kamay ni Alvin ay kumislap na parang kidlat upang kunin ang Earth Concept Fragment sa kanyang kamay, at ang kanyang emosyon ay lumakas. Sa sandaling ito, ang boses ng Martial Monarch ay tumunog mula sa Earth Concept Fragment at pumasok sa mga tainga ni Alvin. Binabati kita sa pagpasa sa ika-4 na pagsusulit. Ang ika-5 pagsubok ay maaaring i-activate sa pamamagitan ng paglalakad ng 9 na hakbang pabalik bago lumakad ng 3 hakbang pakaliwa. Malinaw, ang isang voice transmission inscription na naiwan ng Martial Monarch ay nakapaloob sa Earth Concept Fragment. Pagkatapos niyang bumalik sa kanyang katinoan, maingat na pinalaki ni Alvin ang Concept Fragment sa kanyang kamay ng ilang sandali.
Matapos niyang kumpirmahin na hindi siya nananaginip, itinago ito ni Alvin sa kanyang spatial ring na para bang nag-iiwan siya ng isang mahalagang kayamanan. It's all thanks to the Earth Puppet kaya naintindihan ko bigla ang lightning concept. Napabuntong hininga si Alvin na may emosyon habang nakatingin sa Earth Puppet sa ilalim ng kanyang mga paa na nabasag na sa mahigit 100 piraso. Naiisip niya na kung hindi niya mauunawaan ang lightning concept sa tamang panahon, magiging imposible para sa kanya na sirain ang Earth Puppet at makuha ang Earth Concept Fragment. Mayroon pang 2 pagsubok. Pagkatapos niyang bumalik sa katinoan, si Alvin ay nagpatuloy sa pagtungo sa ika-5 pagsubok. Ang ika-5 pagsubok ay isang pagsubok ng karunungan. Hindi nagtagal, nakarating na si Alvin sa lugar na binanggit ng Martial Monarch at na-activate ang inscription formation. Sa sandaling ito, ang eksena ay kumislap sa harap ng mga mata ni Alvin, at lahat ng bagay sa kanyang paligid ay sumailalim sa napakalaking pagbabago. Ang lugar na ito ay hindi na ang kuweba, at ito ay isang magandang pinalamutian na palasyo sa halip. Illusory space. Sa unang posibleng sandali, ang kaisipang ito ay lumitaw sa puso ni Alvin. Matapos ang pag-iisip na ito, hindi na ito maiiwasan, at naging dahilan upang mas maging sigurado si Alvin. Si Alvin ay hindi pamilyar sa mga ilusyon na espasyo. Ang kakayahan ng kaluluwa na nahawakan niya, Thousand Illusions, ay nakagawa ng isang illusory space na naging sanhi ng iba na malubog sa loob nito at hindi mapalaya ang kanilang sarili. Hindi ko akalain na darating ang panahon na kahit ako ay makulong sa isang ilusyon na espasyo ng isang tao. Umiling si Alvin at tumawa. Sa sandaling ito, ang tinig ng Martial Monarch ay tumunog sa isang napapanahong paraan. Ang ika-5 pagsubok ay pagsubok ng karunungan. Ang kailangan mong gawin ay umalis sa palasyong ito at bumalik sa Yumib. Ang takdang oras ay 15 minuto. Hanggat makakabalik ka sa kuweba sa loob ng takdang oras, ang ika-6 na pagsubok ay agad na maa-activate. Hanggat matatalo mo ang panghuling sword puppet, makukuha mo ang halaga ng aking pamana. Natigilan si Alvin nang marinig niya ang Martial Monarch. Kunin ang mana. Hindi kaya ang iba ay bumagsak sa kanilang mga pagsusulit sa simula. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Bagamat hindi niya alam kung ano ang eksaktong nangyayari, mabilis pa ring nakabawi si Alvin mula sa kanyang pagkabigla, at itinaas niya ang kanyang espiritu sa 120% bago sukatin ang ilusyon na espasyo sa harap ng kanyang mga mata. Kahit na nakakagawa ako ng mga ilusyonaryong espasyo, ngunit paano ko masisira ang ilusyonaryong espasyong ito? Bahagyang walang kaalam-alam si Alvin. Di bale. Susubukan ko lang. Kasunod nito, ginamit ni Alvin ang lahat ng kanyang kakayahan. Ang pangalawang antas na konsepto ng hangin, ang unang antas ng konsepto ng kidlat, at ang Earth Force ay nagsalitan upang sumali sa labanan. Ngunit ang ilusyon na espasyo ay matatag pa rin tulad ng Mount Tai, at hindi ito naapektuhan kahit kaunti. Sa huli, si Alvin ay bahagyang nababalisa din. 620,000 illusion. Isang madilim na liwanag ang kumislap ng malalim sa mga mata ni Alvin habang nagmamadali niyang ginagamit ang kanyang soul skill. Ngayon ay puro effort na lang ang ginagawa niya. Ni Katiting na Katiting ay hindi siya nakakasigurado na makakalagpas siya sa ilusyong espasyong ito gamit ang kanyang soul skill, Thousand Illusions. Sa sandaling ito, gumawa si Alvin ng isang ilusyon na espasyo at binalot ang kanyang sarili. Sa sumunod na sandali, nagbago ang tanawin sa harap ng kanyang mga mata, at isang walang hangganang damuhan na natatakpan ng magagandang berdeng damo ang lumitaw sa kanyang harapan. Isang banayad na simoy ng hangin na dala ang halimuyak ng damo ay umihip, dahilan upang makaramdam siya ng kalmado at kasiyahan. Biglang naramdaman ni Alvin na ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang yumanig bigla, at parang ito ay isang lindol. Kasunod nito, sa ilalim ng kanyang mga tingin, ang ilusyon na espasyong ito na nilikha mula sa kakayahan ng kaluluwa, Thousand Illusion, ay nagkapira-piraso. Kasabay nito, ang palasyong pinalamutian ng maganda na siyang ika-5 pagsubok ng karunungan na naiwan ng Martial Monarch ay nabasag din. Binabati kita sa pagpasa sa ika-5 pagsubok.
Hanggat matalo mo ang Mirror Puppet at makapasa sa huling pagsubok, ang ika-6 na pagsubok, direkta mong makukuha ang aking mana at aalis ka sa lugar na ito. Ang boses ng Martial Monarch ay tumunog mula sa lahat ng direksyon at malinaw na pumasok sa mga tainga ni Alvin. Nakapasa ako ng ganun lang. Natigilan si Alvin. Hanggang ngayon ay bahagyang hindi pa rin siya nakaka-recover sa kanyang pagkabigla. Kanina, noong ginamit niya ang Soul Skill, Thousand Illusions, wala siyang kahit katiting na kumpiyansa na buksan ang illusory space na naiwan ng Martial Monarch. Ngayon ang kinalabasan ay isang bagay na bahagyang hindi inaasahan sa kanya. Mirror Puppet. Sa ilang sandali, nakabawi si Alvin mula sa kanyang pag-iling at huminga ng malalim, at bahagyang takot ang bumalot sa kanyang mga mata. Sa lahat ng ito, nakaranas na siya ng 2 pagsubok sa lakas. Ang unang pagsubok ng lakas ay ang 100 purong Origin Shadow Puppets na kinatay niya sa isang panig na paraan. Ang ikalawang pagsubok ng lakas ay sa halip ay ang Earth Puppet. Malakas ang offensive strength nito at abnormal ang defensive strength, at kung hindi dahil sa kanya ay naintindihan na niya ang lightning concept sa tamang panahon, malamang na hindi niya nalampasan ang pagsubok na iyon. Mula sa kanyang mga nakaraang karanasan, ang pagsubok ng lakas ay naging mas mahirap habang siya ay umuunlad. Ngayon, haharapin na niya ang ikatlong pagsubok ng lakas, at ito rin ang huling pagsubok. Walang alinlangan, itong Mirror Puppet ay mas malakas kaysa sa Earth Puppet. Ngunit iniisip ko kung hanggang saan ang lakas nito. Huminga ng malalim si Alvin at inihanda ang isip. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin ang isang mabangis at mabilis na aura na biglang dumating mula sa harapan. Nang iangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa unahan, si Alvin ay ganap na natigilan. Langit! Ano ang nakita ko? Sa kasalukuyan, isang tao ang lumitaw sa harap ni Alvin. Sa mas tiyak na pagsasalita, ito ay isang binata na nakasuot ng violet na damit. Ang ikinagulat ni Alvin ay ang lalaking nakadamit ng violet na ito ay eksaktong kapareho sa kanya sa hitsura, at maging ang kanilang mga partikular na detalye ay halos walang kaunting pagkakaiba. Hindi mahalaga kung ito ay hitsura o taas, ito ay eksaktong magkapareho. Ang pinakamahalaga, sa kamay ng binata na nakadamit ng violet ay isang napakapangit na hindi kumpletong espada. Ang hindi kumpletong espada na ito ay eksaktong kapareho ng Grade 1 Spirit Sword na nasa kamay ni Alvin. Anong nangyayari? Natitiyak ni Alvin na talagang walang katulad sa salamin sa harap niya. Bukod dito, ang kanyang Grade 1 Spirit Sword ay perpektong nakalagay sa kanyang spatial ring. Ang kanyang mga mata. Si Alvin, na nakaramdam ng labis na pagkagulat, ay bahagyang inangat ang kanyang ulo upang tingnan ang mga mata ng binata na nakadamit ng violet na may eksaktong kaparehong hitsura sa kanya. Ang mga mata ng binata na nakadamit ng violet ay walang laman at walang laman, ang buong katawan ay nanigas at parang walang kaluluwa. Ito ay Mirror Image Inscription Formation. Ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor ay nag-flash sa isip ni Alvin, at mabilis niyang nahanap ang sagot. Ang Mirror Image Inscription Formation ay isang napaka-advanced na inscription formation. Sa karaniwan, isang inscription master lang sa Martial Monarch stage o mas mataas ang nakapag-set up nito. Ang ganitong uri ng pagbubuo ng inscription ay labis na nakakapangilabot, at ito ay isang mahusay na tool sa paghuli sa iba. Hindi mahalaga kung sino ito, hanggat ang tao ay tumuntong sa Mirror Image Inscription Formation, makakatagpo sila ng Mirror Puppet na may katulad na hitsura at kakayahan tulad ng tao. Bukod sa walang kaluluwa at hindi makapag-execute ng Soul Skill at nakaka-immune sa Soul Skills, ang Mirror Puppet na ito ay halos magkapareho sa akin. Hindi mahalaga kung ito ay ang aking mga kakayahan o ang aking mga instinct sa pakikipaglaban. Tumingin si Alvin sa Mirror Puppet sa harap ng kanyang mga mata, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ang pinaka-nakakatakot sa lahat ay ang Mirror Puppet ay agad na nasusundan ng mga pagbabagong nangyayari sa akin. Halimbawa, noong kaharap ko ang Earth Puppet kanina, bigla kong naintindihan ang lightning concept at nagawa kong sirain ang Earth Puppet. Gayunpaman sa panahon ng pakikipaglaban ko sa Mirror Puppet na sumasalamin sa aking sarili, kung naiintindihan ko ang isang mas mataas na konsepto, ang konsepto nito ay magbabago kasama ng aking pagbabago.
Ito ay isang kalaban na nagtataglay ng lakas na kapareho sa akin. Ang pinaka nakakatakot sa lahat ay wala itong kaluluwa at pag-iisip, at lubos na walang takot. Sa mundo nito, patayan lang. Puno ng takot ang mukha ni Alvin. Ang pag-iral na tulad nito ay isang bagay na sa tingin niya ay makakalaban niya hanggang sa isang tabla, at halos imposibleng talunin ang gayong kalaban. Kung mapipili ko ang sarili ko, mas gugustuhin kong harapin ang 10 Earth Puppets kaysa harapin ang sarili kong Mirror Puppet. Tumawa ng mapait si Alvin. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin ang isang mabilis at mabangis na aura na sumalubong sa kanyang mukha. Ito ay ang Mirror Puppet kaysa sa lumipat sa pag-atake sa kanya. Whoosh! Lumiwanag ang figure ng Mirror Puppet upang direktang isagawa ang kanyang pinakapamilyar na high-grade na Earth Rank movement technique, Whirlwind, at dumating ito sa harap niya sa isang kisap mata. Sining sa pagguhit ng espada. Ang isang katulad na sword drawing arts ay ginawa sa mga kamay ng Mirror Puppet, at ito ay hindi kahit nakititing na hindi natural sa kamay nito. Ang liwanag ng espada na parang kidlat ay kumikislap na parang anino. Hindi lang iyon, sa loob ng liwanag ng espada ay ang pamilyar na pangalawang antas ng wind concept ni Alvin, unang antas ng lightning concept, at elementary earth force. Ang nagyayelong malamig na liwanag ng espada na tumama sa kanyang mukha ay naging dahilan upang hindi mapigilan ni Alvin na kiligin. Ipoipo. Mabilis na umiwas si Alvin, at ang napakabilis na liwanag ng espada ay halos dumaan sa kanyang mukha habang ito ay bumababa. Isang puting marka ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang mapanganib na tagpo ay naging sanhi ng agarang paghina ni Alvin. Whoosh! Ang napakapangit na hindi kumpletong espada ay lumitaw mula sa manipis na hangin sa kamay ni Alvin, at ito mismo ang Grade 1 Spirit Sword na nakuha niya mula sa unang pagsubok. Sa kasalukuyan, si Alvin at ang Mirror Puppet ay parang isang pares ng kambal, ganap na magkapareho mula ulo hanggang paa. Ang pagkakaiba lang ay ang mga mata ng Mirror Puppet ay walang laman at walang sigla. Dahil ang Mirror Puppet ay walang kaluluwa. Swish! Ang Mirror Puppet ay muling sumalakay, isang Tempest Sword Light na pinagdugtong ng Wind Concept at Lightning Concept ay bumaril mula sa dulo ng Spirit Sword na nasa kamay nito, at ito ay kumikislap patungo kay Alvin na parang isang matalim na palaso na ibinaril mula sa isang mabigat na busog. Tila gusto nitong tumusok sa katawan ni Alvin. Emph! Malamig na ungol ni Alvin bago biglang humakbang palabas. Agad, ang Spirit Sword na nasa kanyang kamay ay diretsyong tumama, at isang kaparehong Tempest Sword Light ang sumipol para bumangga sa Sword Light na sumisigaw mula sa Mirror Puppet Sword. Bang! Ang mga Sword Lights ay nagbanggaan sa isa't isa bago naglaho, at isang bug zone ng malakas na malamig na unos ang Bomb-A-Lot, na hinaypa ng kulay violet na damit na isinuot ni Alvin at ng Mirror Puppet hanggang sa pumutok sa hangin. Ang Tempest Sword Light ay isang kakayahan na naisakatuparan ni Alvin batay sa paraan ng force exertion sa Tempest Point. Madali niyang naisagawa ito na parang ginagalaw niya ang kanyang mga paa, at ang lakas nito ay pambihira. Ngunit sa kasamaang palad, si Alvin ay nakaharap sa Mirror Puppet, at sa ilang sandali, sila ay pantay-pantay. Whoosh! 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 Sa isang maikling sandali, dalawang napakabilis na figure kung minsan ay nag-cross sa isa't isa at kung minsan ay nagsasagawa ng makitid at mahabang liwanag ng espada sa loob ng yungib. Si Alvin at ang Mirror Puppet ay buong lakas na nakikipaglaban. Sa pagitan nilang dalawa, ang kanilang origin energy, concept, at combat experience ay katumbas. Halos lahat ng kanilang mga kakayahan ay eksaktong magkapareho. Unti-unting dumaloy ang oras. Makalipas ang isang oras, hindi pa rin nakakapagpasya sina Alvin at ang Mirror Puppet kung sino ang mananalo, at palagi silang nasa estado ng pantay na tugma. Unti-unti, hindi maiwasan ni Alvin ang bahagyang pagkabalisa. Kung magpapatuloy ito, kailan ito matatapos? Si Alvin ay hindi mapakali sa kanyang puso. Naging dahilan din ito na bahagyang naapektuhan ng kanyang mood ang kanyang mga pag-atake, na naging sanhi ng bahagyang disadvantage na posisyon niya para sa susunod na bahagi ng labanan. Shit!
Pagkatapos niyang mahulog sa isang hindi magandang posisyon, nakatagpo ni Alvin ang mga pag-atake ng Mirror Puppet na parang bagyo, at ang Mirror Puppet ay halatang gustong talunin at patayin pa siya ng isang beses. Ang taong ito ay walang kaluluwa, kaya't ito ay lubos na hindi magkakaroon ng pagkabalisa tulad ko. Ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ang pagkakaroon nito ng instinct sa pakikipaglaban na hindi naiiba sa akin, at isa na natagpuan nito ang isang bakas ng kapintasan ko, gagamitin ito ng hindi nagpapalam. Nang harapin ang mga pag-atake ng Mirror Puppet na parang bagyo, si Alvin ay unti-unting nawawala ng lakas at nasa sobrang awa. Ang Mirror Puppet ay tila isang cold-blooded machine na walang nararamdaman, at para sa kapakanan ng pagkamit ng layunin nito, inilabas nito ang lahat ng lakas nito nang walang kahit katiting na takot. Hindi kaya matatalo ang isang totoong nilalang na katulad ko sa Mirror Puppet. Ang ekspresyon ni Alvin ay hindi magandang tingnan sa sukdulan. Isang tao lang sa sitwasyon ni Alvin ang makakaintindi sa kasalukuyang mood ni Alvin. Tulad ng ibang mga tao na nasa ikatlong antas ng Sword Monarch's treasure at mahigpit na nakikipaglaban sa sarili nilang Mirror Puppet. Ang maluwag na kuweba ay natatakpan ng isang layer ng makapal at matigas na yelo, samantalang, sa ibabaw ng matigas na yelo ay may dalawang magkatulad na magagandang figure na walang tigil na tumatawid sa isa't isa. Biglang naghiwalay ang dalawa para tumayo sa himpapawid sa paghaharap. Ding! 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 Walang tigil na umalangaw-ngaw ang malilinaw na tunog mula sa isang bagay sa kanilang mga kamay. Kung titingnang mabuti, ito ay isang katanji tanging kampana. Ang singsing ng kampana ay tila may kakayahang makuha ang kaluluwa ng isang tao, at naging sanhi ito ng iba na hindi makapagtanggol laban dito. Ang dalawang kabataang babae na nasa komprontasyon ay may eksaktong magkatulad na hitsura, at sila ay nasa edad na 15 o 16 at maganda. Maaari itong isipin na kapag sila ay lumaki, ang dalawang kabataang babae ay tiyak na mamamatay na napakarilag na dilag. Ngunit ang isa sa mga kabataang babae ay medyo kakaiba. Wala sa kanya ang masiglang mga mata ng isa pang batang babae, at mayroon lamang siyang isang pares ng walang laman at matamlay na mga mata na parang wala siyang kaluluwa. FK. Galit na sinabi ng batang babae na may kasiglahan sa kanyang mga mata, hindi lamang ang taong ito ay may lakas na katulad ko, mayroon pa itong katulad na sandata gaya ng sa akin. Hindi lang iyon, maging ang ice concept nito ay eksaktong kapareho ng sa akin. Ito na ang huling pagsubok. May kabuuang 6 na pagsubok at isa na ang bagsak ko. Hindi kaya isang segundo. 621. Si Alvin ay natural na hindi alam, at hindi rin siya interesadong malaman, kung ano ang nangyayari sa iba pang ikatlong palapag ng Sword Monarch's treasure. Sa kasalukuyan, siya ay pinipigilan ng Mirror Puppet. Dahil bantayang mabuti ng Mirror Puppet ang kanyang kapintasan nang maging balisa ang kanyang kalooban, umatake ito na parang bagyo, na naging dahilan para mabigla siya at hindi niya magawang ipagtanggol laban dito. Swish! Isang matuli na itim na kulay na sword light ang kumislap mula sa kamay ng Mirror Puppet, at tila ito ay naging isang kidlat na bumaba sa spirit sword na mabilis na itinaas ni Alvin. Klang! Ang dalawang grade 1 spirit sword na magkapareho ay nagbanggaan, at naglabas sila ng nakakatalim na tunog ng bakal na nagbabanggaan sa isa't isa. Kasabay nito, naramdaman ni Alvin ang isang marahas na puwersa na nagmumula sa espada sa kamay ng Mirror Puppet, at pinigilan nito ang kanyang lakas na hindi pa niya lubos na nakakakilos. Agad, ang marahas na puwersa mula sa Mirror Puppet sword ay sumunod sa Spirit Sword sa kamay ni Alvin upang madaling bumulwak sa katawan ni Alvin. Kahit na naisakatuparan ni Alvin ang mataas na antas ng Earth Rank Defense Martial Skill, ang Earth Dragon's Barrier, wala pa rin itong silbi. Ang defensive chi barrier na nabuo mula sa Earth Dragon's Barrier ay hindi nakayanan ang isang suntok bago ang marahas na puwersa ng Mirror Puppet, at agad itong nabasag sa mga piraso. Ang marahas na puwersa ay bumulwak sa katawan ni Alvin at pinasabog siya sa paglipad. Si Alvin ay parang palaso na umalis sa busog at malakas na bumangga sa malayong pader ng yungib. Fu! Hindi napigilan ni Alvin ang pagluwa ng isang subo ng dugo, na naging sanhi ng kanyang mukha na mamatla, at siya ay nasa isang labis na pagsisisi. Ang Mirror Puppet ay parang anino ko. Ngayon, sa halip ay natalo ako sa sarili kong anino.
Kung ito ay ikalat, siguro kung gaano karaming tao ang tatawa sa akin. Umiling si Alvin at tumawa ng mapait. Hahanapin ko muli ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor at tingnan kung may anumang paraan upang madaig ang Mirror Puppet. Huminga ng malalim si Alvin, at pagkatapos ay mabilis siyang tumakas nang makaharap ang Mirror Puppet na humabol sa kanya. Kasabay nito, ang panghabang buhay na halaga ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor ay nag-flash sa kanyang isipan. Ang Rebirth Martial Emperor ay isang mabigat na inscription master, at ito ay hindi may kakaila. Sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor ay ang paraan upang iset up ang inscription formation na bumuo ng Mirror Puppet, at mayroon ding napakaraming impormasyon tungkol sa Mirror Puppet. Ngunit nang si Alvin ay seryosong magsuklay at mag-utos ng impormasyong ito, napansin niya sa kanyang pagkamangha na ang impormasyon ay walang iba kundi ang marangyang papuri tungkol sa kung gaano kakilakilabot ang Mirror Puppet. Kapag na-set up na ang mirror image formation, magiging mahirap para sa sinuman na tumakas sa kapalaran na mapatay ng Mirror Puppet. Kung ako ang taong nag-set up ng inscription formation, natural na matutuwa ako habang pinapanood ko ang isa pang pinatay ng Mirror Puppet. Pero ang problema ay ako ang taong inaapi ng Mirror Puppet. Kasabay ng pagtakas ni Alvin, ang kanyang kalooban ay naging mas irritable. Hindi kaya wala na talaga. Ipinagpatuloy ni Alvin ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor na nauugnay sa Mirror Puppet. Ngunit sa kasamaang palad, pagkaraan ng mahabang panahon, si Alvin ay hindi pa rin nakahanap ng kahit katiting na palatandaan. Tahimik na lumipas ang oras. Si Alvin ay hinahabol pa rin ng Mirror Puppet, at ang kanyang estado ay lumala at lumala. Sa kasalukuyan, si Alvin ay walang tigil na naghahanap sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Gaya nga ng kasabihan, hindi pinababayaan ng langit ang taong nag-iisip sa isang bagay. Ang kasabihang ito ay hindi mali kahit kaunti. Pagkalipas ng isang araw at gabi, sa wakas ay nakita ni Alvin ang isang malabong alaala sa mga panghabang buhay na halaga ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Ang malabong alaalang ito ay tiyak na nagsalita tungkol sa kapintasan ng Mirror Puppet. Bukod sa pagiging walang kaluluwa o damdamin at walang kapaguran, ang pinaka-nakakatakot na aspeto ng Mirror Puppet ay anuman ang naintindihan ng target o kung ano ang mga bagong pagbabagong taglay ng target, ito ay susunod sa target para matutunan ito. Unti-unting naging malinaw ang malabong alaala. Bukod sa pagiging strong point nito, ang katangiang ito ay ang pinakamalaking weak point din nito. Kung ang target ay sadyang nagdulot ng chi deviation sa katawan para saktan ang sarili, ang Mirror Puppet ay karaniwang sumusunod sa target na magdulot ng pinsala sa sarili nito. Ang target ay maaaring huminto sa oras, ngunit ang Mirror Puppet ay hindi masyadong mag-iisip, at ang simpleng pag-iisip na Mirror Puppet ay matigas ang ulo hanggang sa maging sanhi ito ng sarili nitong pagkasira. Ang mga alaalang ito ay nagdulot ng pagliwanag sa mga mata ni Alvin. Kaya't napakasimple. Upang isipin na ako ay nilalaro ng kapwa ito ng matagal. Kung nasa sa akin, ang pagsubok na ito ay hindi lamang isang pagsubok ng lakas, ngunit ito rin ay isang pagsubok ng karunungan. Mas tumpak na pagsasalita, ito ay isang pagsubok na isang kombinasyon ng lakas at karunungan. Napaisip si Alvin sa kanyang puso habang iniiwas niya ang sword strike ng Mirror Puppet na muling umilo. Agad na umikot ang origin energy sa kanyang katawan. Nang ang matinding espiritual na puwersa ni Alvin ay lumawak sa katawan ng Mirror Puppet, napansin niya na ang origin energy sa loob ng katawan nito ay umuuga rin, at ang sitwasyon sa loob ng katawan nito ay kapareho ng sa kanya. Pagkatapos ay gagawa ako ng isang malaking sugal. Nanginginig ang puso ni Alvin habang naglalabas siya ng nakakabaliw na ekspresyon mula sa kanyang mga mata. Kasunod nito, ang origin energy sa kanyang katawan ay agad na sumibol patungo sa dinadaanan nito. Sa buong daan, sinira nito ang maraming meridian. Sa sandaling ito, matinding sakit lamang ang naramdaman ni Alvin. Sa kabutihang palad, ang mga pinsalang ito ay nasa kanyang saklaw ng kontrol, at hanggat nakainom siya ng Great Recovery Pill mamaya, siya ay gagaling. Kasabay nito, napansin ng espiritual na lakas ni Alvin na ang origin energy ng Mirror Puppet ay katulad din ng pagsira sa mga meridian sa katawan nito. Bang!
Ang origin energy sa katawan ni Alvin ay sumibol, sinira ang kanyang mga meridian sa buong daan. Ang mirror puppet ay sumunod sa kanyang mga yapek. Malapit na. Napaisip si Alvin sa kanyang puso at pinigilan ang pagpintig ng kanyang origin energy. Ang mirror puppet naman ay hindi alam kung paano titigil, at patuloy pa rin ito sa pagsira sa sariling katawan. Bahagyang nanlamig ang tingin ni Alvin pagkatapos niyang ubusin ang isang great recovery pill, at umakyat siya patungo sa tumataginting na mirror puppet. Sining sa pagguhit ng espada. Isang napakabilis na hampas ng espada ang umungol. Nang kaharap ang mirror puppet na dahan-daang nagtaas ng kamay at naapektuhan ng mga panloob na pinsala nito, si Alvin ay tila naging isang mabangis na tigre na agad kumagat sa leeg ng mirror puppet. Isang malalim na marka ng espada ang naiwan sa lalamunan ng mirror puppet, ngunit walang damaloy na dugo. Bang! Sa sandaling ito, tumigil sa paggalaw ang katawan ng mirror puppet, pagkatapos ay nanginig ang katawan nito bago agad na sumabog at nag-transform sa kawalan. Nasira ang inscription formation. Binabati kita sa pagpasa sa ika-6 na pagsubok. Bilang unang taong dumaan sa lahat ng aking mga pagsubok, nakuha mo ang aking panghabang buhay na mana. Lumakad sa pintuan na bato na bumukas sa unahan at makakarating ka sa lugar kung saan ako nanirahan sa mga huling araw ng aking buhay. Ang boses ng Martial Monarch ay muling tumunog, at ito ay napakalinaw na pumasok sa mga tainga ni Alvin. Nakapasa ako. Nagsimulang tumawa si Alvin at labis na nasasabik sa kanyang puso. Sa sandaling ito. Dumagundong. Dumagundong. Napansin ni Alvin na ang pader ng kuweba sa unahan ay biglang yumanig bago lumitaw ang maraming kahindek-hindek na bitek dito, at kapag pinagsama-sama, tila ito ay bumubuo ng sapot ng gagamba. Hindi nagtagal, gumuho ang pader ng kuweba, at isang malaking batong pinto ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Alvin. Kasalukuyan, ang pintong bato ay tumataas. Bang! Isang napakalaking kalabog ang umalangaw-ngaw, at ang pintong bato ay ganap na tumaas. Isang daanan ang nahayag sa likod ng pintong bato. Ang daanan ay hindi maituturing na mahaba, at habang nakatayo siya sa lugar, nakita ni Alvin ang liwanag sa kabilang panig. Ang mana ng Martial Monarch. Huminga ng malalim si Alvin. Sa sandaling ito, halos naririnig na niya ang sariling tibok ng puso. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, direktang kumislap si Alvin patungo sa daanan sa unahan. Bagamat taglay niya ang panghabang buhay na halaga ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, ngunit hindi siya ang Rebirth Martial Emperor kung tutuusin. Para sa kanya, ang mana ng Martial Emperor ay isang pag-iral na hindi niya maabot. Ngayon, ang pag-iral na ito na hindi niya maabot ay nasa kanyang kamay, at natural siyang nasa sabik. Pagkatapos dumaan sa daanan, isa pang napakaluwang na yungib ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Alvin. Ang kuweba ay napakalaki, ngunit ito ay walang laman. Sa di kalayuan, may isang entablado na bato, at may nakaupong nakakross ang paa doon. Tiyak na nagsasalita, ito ay isang ganap na buo na skeletal remains. Ang kalansay ay nagsuot ng puting damit ng hindi kilalang material, at kahit na naranasan ang napakaraming taon ng panahon, hindi talaga ito naagnas kahit kaunti, at nakakagulat. Lumakad pasulong si Alvin ng may malalaking hakbang, dahan-daang lumakad upang tumayo sa harap ng balangkas at palakihin ito. Ang balangkas ay napakatatag, at ito ay malamang na isang matatag na lalaki maraming taon na ang nakalilipas. Sa kasalukuyan, ang kanang kamay ng kalansay ay nakaunat, ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang espada na nakatayo sa lupa, isang tibak na simple at walang palamuti. Itong espada. Hindi maiwasang lumiwanag ang mga mata ni Alvin. Naunawaan niya na ang espadang ito ay mas malakas pa kaysa sa hindi kumpletong espada sa kanyang kamay. Biglang, nakita ni Alvin ang isang salita na nakasulat sa hilt ng espada, at siya ay ganap na natigilan. Lang. Lang or wave. Malinaw na iyon ang karakter na, lang. Hindi naman ito nagkataon, tama. Huminga ng malalim si Alvin at humakbang pasulong bago itinaas ang kanyang kamay para hawakan ang espada sa kamay ng balangkas. Sa loob ng ilang sandali, naramdaman ni Alvin na ang espadang ito ay malamig sa pagpindot, at kasama ng kanyang espiritual na lakas na lumalawak at sumanib dito, may nakumpirma siya.
Ang espadang ito ay isang quasi-royal grade spirit sword. Kinumpirma ito ni Alvin. Hindi lang iyan, ang spirit sword na ito ay dapat na pinino mismo ng Rebirth Martial Emperor. Si Alvin na sumanib sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor ay alam ng detalyado ang ilan sa mga gawin ng Rebirth Martial Emperor. Ang ikalawang buhay ng Rebirth Martial Emperor ay pinag-aralan ng Tao of Weapons Refinement hanggang sa limitasyon. Sa paglaon, hanggat pinipino niya ang isang quasi-royal grade spirit weapon at royal grade spirit weapon, susulatan niya ito ng character na, lang. Ang dahilan kung bakit niya isinulat ang salitang ito ay dahil ang Rebirth Martial Emperor ay tinawag na Ghost Ion na nabuo sa mga karakter na, gulang, or Ghost Ion sa kanyang ikalawang buhay. Ang pangalang Ghost Ion ay ang pangalan ng Rebirth Martial Emperor sa kanyang ikalawang buhay, at ito ay sumama sa kanya sa buong buhay niya. Siyempre, nang ang ikalawang buhay ng Rebirth Martial Emperor ay muling tumayo sa tuktok ng Cloud Continent, bukod sa ilang mga kaibigan sa tabi niya, kakaunti ang mga tao na nakakaalam ng kanyang tunay na pangalan. Magalang siyang tinawag ng lahat bilang Rebirth Martial Emperor. Sa Cloud Continent noong panahong iyon, ang Rebirth Martial Emperor ay isang alamat, isang hindi magagapi na alamat. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, hindi niya pinino ang maraming quasi-royal grade spirit weapons at royal grade spirit weapons, at niregalo niya ang mga ito sa mabubuting kaibigan o kamag-anak sa tabi niya. Bumaba ang tingin ni Alvin sa balangka sa harap ng kanyang mga mata. Maaaring ang taong ito ay may malapit na kaugnayan sa Rebirth Martial Emperor. Nang mag-isip siya hanggang dito, hindi napigilan ni Alvin na umiling at tumawa sa panlilibak sa sarili. Ano ang iniisip ko? Nang muling isilang ang Rebirth Martial Emperor sa kanyang ikalawang buhay, ito ay isang buong 10,000 sa paglipas ng mga taon bago ngayon, at gaano man kalakas ang isang Martial Monarch o Martial Emperor, malamang na nagbago na sila bilang isang tumpok ng dumi. Ngunit ang mga tao ay tatanda at mamamatay sa panahon ng 10,000 taon. Ngunit ang mga high-grade spirit weapons ay maaaring tumagal magpakailanman dahil sa kanilang espesyal na material. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.